Si Ditchran ay nagtatrabaho sa isang convenience store. Ngayon, nakatayo siya sa pinto at namamahagi ng mga flyer na nag-aanunsyo ng isang promosyon na bumili ng tsokolate at makakuha ng libreng lobo. Maraming tao ang walang interes. Si Ditchran ay nakatayo buong araw at hindi masyadong nakapamahagi ng mga flyer. Nag-text siya sa kanyang kasintahan at tinanong kung libre ba siya ngayon. Sinabi ni Jiang Shen na kailangan niyang mag-overtime. Nalungkot si Ditchran. Sinabi niya na ngayon ang araw ng mga puso. Ang may-ari ng convenience store ay lihim na nagpapalit ng mga label. Ang mga tinapay na paso na ay patuloy pa rin na ibinebenta. Pakiramdam ni Ditchran ay haharapin niya ang karma para sa ginawa niya. Sinabi ng may-ari na expired lang naman ito. Hindi naman ito hindi nakakain. Hindi bati si Ditchran ay araw-araw na nangolekta ng mga tinapay na ito para kainin. Iginiit ni Ditchran na hindi siya nangolekta, kundi ang may-ari mismo ang nagsabi na ito ay isang benepisyo para sa mga empleyado. Sa sandaling ito, isang batang lalaki ang dumating upang bumili ng tinapay at sa kasamaang palad, nakahawak siya ng isang expired na tinapay. Gusto ni Ditchran na ipapalit ang tinapay sa bata sa iba. Ngunit ang bata ay tumanggi at gusto lang kainin ang ganitong klase. Nang makita ito ng may-ari, tinanong niya si Ditchran kung ano ang gusto niyang gawin. Sa parehong sandali, bumalik ang bata kasama ang kanyang ina at diretsong sinampal ng ina ang may-ari. At nang aapi rin ng mga bata, nagalit ang may-ari at pinalaya si Ditchran at hiniling niya na bayaran siya para sa buwang ito. Tumanggi ang may-ari, sinabing hindi naman sila pumirma ng kontrata. Ipinakita ni Ditchran ang isang ulat, sinabing sumakit ang tiyan niya dati dahil sa pagkain ng tinapay dito, na may problema sa tinapay niya at kung walang kontrata, hindi ito matatawag na benepisyo ng empleyado. Nagbanta siya na kung hindi siya babayaran, ipapadala niya ang ulat na ito sa mga reporter. Kinailangan ng may-ari na bayaran si Ditchran para sa buwang ito. Si Mu Cheng ay ang manager ng room service department ng isang hotel na dumating upang ayusin ang isang reklamo. Upang patunayan na walang problema sa kanilang water system, kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa shower at ininom ito. Nahulog ang pindutan ng suite ni Xiao Zong at ang pindutan na ito ay gawa sa customized at hindi mabibili ang eksaktong kapareho nito. Kung ipapagawa ulit sa pabrika, aabuti ng hindi bababa sa isang linggo. Ngunit kailangan na ni Xiao Zong mag-check out sa makalawa. Agad na sinabi ni Mu Cheng na pumunta sila sa isang lumang tindahan. Nakita ni Ditchran ang kanyang kasintahan na si Jiang Shen na nakikipag-date sa ibang babae sa isang coffee shop at sa galit ay ibinuhos niya ang 2 baso ng tubig sa kanya. Si Ditchran at ang kanyang matalik na kaibigan na si Yi ay kumain at pakiramdam ni Yi na masyadong mura ang 2 baso lang ng tubig para sa bastardo na iyon. Ibinigay ni Ditchran ang pindutan sa kay Yi at nang ikumpara niya, natuklasan niyang eksaktong magkatulad ang mga ito. In-schedule ni Yi ang nagbebenta ng pindutan na makipagkita rito. Ngunit dumating na ang oras ng live stream ni Yi at hindi pa rin dumarating ang kabilang partido. Sinabi ni Ditchran na mauna na siya at maghihintay siya rito. Sa sandaling ito, dumating si Mu Cheng, nakita na walang problema ang pindutan at sumang-ayon na makipagkalakalan sa kanya. Ngunit sumakit ang tiyan ni Mu Cheng at kailangan niyang pumunta sa banyo. Inihatid siya ni Ditchran sa isang pampublikong banyo at nakita ni Mu Cheng na walang ilaw doon, kaya sinabi niya kay Ditchran na hintayin siya sa labas at huwag siyang umalis. Ngunit si Ditchran ay masyadong lasing at gustong magsuka, kaya umalis siya. Ginamit ni Mu Cheng ang kanyang telepono upang magbigay ng liwanag, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang pindutan sa kanal. Paglabas ni Mu Cheng, nakita niyang wala na si Ditchran at pakiramdam niya ay hindi siya mapagkakatiwalaan. Upang pasalamatan si Ditchran, binigyan siya ni Yi ng isang 5-star hotel room card. Pagkatapos mag-check-in ni Ditchran, nagpatugtog siya ng musika at kumanta at dumating si Mu Cheng na sinabing may nagreklamo na masyadong mainay ang kanyang kwarto at hiniling sa kanyang maging mas mahinahon. Lasing si Ditchran, inakala niyang si Jiang Shen, si Mu Cheng kaya kinuha niya ang bote ng beer at pinukpok siya hanggang sa mawalan ng malay at siya rin ay nakatulog. Nagising si Mu Cheng kinabukasan at gusto niyang magpaliwanag kay Ditchran, ngunit pinalayas siya. Si Ditchran ay nag-check out mula sa hotel, ngunit nagkaroon siya ng karagdagang bayad na 600 yuan para sa mga inumin. Pakiramdam ni Ditchran na masyadong mahal ang 600 yuan para sa ilang bote ng alak at sinabi ng empleyado na ang kanilang mga presyo ay malinaw na nakalista. Pagkatapos magbayad ni Ditchran, lihim na siniraan siya ng empleyado na iniisip kung wala naman siyang pera, bakit pa siya mag-stay sa isang 5-star hotel. Narinig ito ni Ditchran habang papunta sa banyo at pinagalitan niya sila na pakiramdam niya ay masyadong masama ang kanilang serbisyo. Kaya pag-uwi, nagbigay siya ng masamang review sa hotel. Ang alarm clock sa maliit na inupahang kwarto ni Ditchran ay tumunog ng malakas at masungit siyang bumangon. Sa parehong oras, sa bahay ni Mu Cheng, automatikong gumalaw ang mga kortina. Sumikat ang araw sa kwarto. Bumangon din siya mula sa sofa, halos kasabay ni Ditchran, at naghanda upang mag-ayos para sa trabaho. Nararamdaman ni Ditchran na palagi siyang pagod at nababalisa kapag pumapasok siya sa trabaho. Ngunit ngayon ay isang espesyal na araw para sa kanya dahil ito ay ang kanyang kaarawan. Pagkatapos mag-almusal, pumunta si Ditchran sa trabaho, lihim na bumabati sa kanyang sarili ng maligayang kaarawan. Ang ritmo ng buhay ni Mu Cheng ay ganap na naiba kay Ditchran. Siya ay napakakalmado at nakaka-relax. Ngayon, mayroon siyang mahalagang seminar sa industriya na kailangang dumalo na isang mahalagang entablado para sa kanya upang palawakin ang kanyang impluensya sa industriya at isulong ang pag-unlad ng negosyo ng hotel. Sa eksibisyon,
mabilis na hinarap ng tagapamahala na si Ditch-2 ang isang hindi inaasahang insidente. Nang makita niyang pumasok si Mucheng sa hall, labis siyang nag-alala na nahulaan niya na ang mga kawili-wiling bagay na malapit nang mangyari. Gayunpaman, si Mucheng ay walang kaalam-alam pa tungkol sa mga negatibong komento tungkol sa Quan Hai Hotel online kamakailan. Sa buong pulong, ang Public Relations Department ng Quan Hai Hotel ay patuloy na tumatawag kay Mucheng na sinusubukang iulat ang krisis, ngunit abala siya sa pakikipag-ugnayan. Wala siyang oras upang pansinin habang ibinabahagi ni Ditch-2 ang kanyang mga karanasan sa pamamahala ng hotel. Hindi niya sinasadyang ipinakita ang masamang review tungkol sa Quan Hai Hotel na inilathala ni Ditch-Ran online. Sa harap ng hindi inaasahang hamon na ito, mabilis na binasa ni Mucheng ang nilalaman at pagkatapos ay kalmado siyang tumayo. Matapat niyang inamin na ito ay isang ulat ng obserbasyon mula sa isang offline na user na inimbitahan ng hotel, na idiniin na ito ang puwersa na nagtutulak sa Quan Hai Hotel na hanapin ang tunay na feedback at patuloy na bumuti. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Mucheng sa hotel at agad na mahigpit na pinasuspinde ang receptionist na nagbigay ng hindi magandang salita kay Ditch-Ran at pagkatapos ay pinatalsik niya ito. Alam niyang mabuti na ang paggalang sa bawat panauhin ay ang pundasyon ng serbisyo ng hotel. Pagkatapos, sa pamamagitan ng matalik na kaibigan ni Ditch-Ran, nalaman ni Mucheng ang tunay na pagkatao at kung nasaan si Ditch-Ran na isa siyang ekstra na nagfi-film ng isang horror movie sa Chanfeng Road. Parehong curious at nahihiya, nagmaneho si Mucheng patungo sa set ng pelikula. Sa set ng pelikula, dahil sa makeup at costume, hindi niya nakilala si Ditch-Ran. Inakala ni Ditch-Ran na may masamang intensyon ang pagbisita ni Mucheng, kaya ginamit niya ang mga props upang bigyan siya ng sorpresa na nagbunsod kay Mucheng na mabilis na umatras at maghanap ng mas mapayapang solusyon. Sa pamamagitan ng matalik na kaibigan ni Ditch-Ran, hindi lang nalaman ni Mucheng na kaarawan niya, kundi nagkaroon din siya ng pagkakataon na pumunta sa kanyang bahay upang humingi ng paumanhin. Matapos maingat na pumili ng isang set ng mga pampaganda bilang regalo, dinala ni Mucheng ang kanyang sinseridad at kumatok sa pintuan ni Ditch-Ran. Sa oras na ito, inaasahan ni Ditch-Ran ang kanyang birthday cake, ngunit medyo naiinis siya dahil late ang delivery rider. Kahit na naiinis siya, nang makita niyang ang delivery rider ay isang babae na may maliit na anak, pinili niya ang pagiging mapagbigay at ibinahagi ang kanyang birthday cake sa bata. Sa sandaling ito, ang pagdating ni Mucheng ay nagambala sa kanyang pag-iisip. Taos puso niyang ipinaliwanag ang problema ng hotel kay Ditch-Ran at inimbitahan siya na maging isang tagasubok ng tulog para sa Tuyen Hai, na nangangako na magbibigay ng komprehensibong serbisyo at makatwirang kabayaran. Sa simula, walang interes si Ditch-Ran dito, ngunit nang marinig niya ang $200 na sahod bawat araw, ang kanyang ugali ay agad na nagbago ng 180 degrees, at masaya siyang tinanggap ang hindi inaasahang birthday gift na ito. Upang ipakita ang sinseridad ng hotel, binuksan ni Mucheng ang karapatan sa pagsulat para kay Ditch-Ran, nag-ayos ng marangyang sasakyan para sa transportasyon, at nag-book ng isang premium na kwarto. Bagaman si Mucheng ay sa simula ay iginiit na ang pagsubok sa pagtulog ay tatagal lamang ng 3 araw, hindi siya agad na sumang-ayon sa kahilingan ni Ditch-Ran na pahabain ito sa 7 araw. Gayunpaman, ang pagiging masinop at mahigpit ni Ditch-Ran sa panahon ng karanasan ay nagpabatid kay Mucheng ng kanyang halaga, at sa huli ay sumang-ayon siya na pahabain ang panahon ng pagsubok sa 7 araw. Pinirmahan na ang kontrata, tahimik na umalis si Mucheng, iniiwan si Ditch-Ran na may di malilimutang gabi ng kaarawan. Inutusan niya ang staff na maghanda ng cake at alak ng buong pag-iingat para sa kanya. Kinabukasan, sinimula ni Ditch-Ran ang kanyang paglalakbay sa pagsubok sa pagtulog sa hotel, habang si Mucheng ay nahaharap sa isang krisis sa kontrata na dulot ng isang alon ng masasamang review. Ang kanyang mga desisyon at aksyon ay direktang makakaapekto sa kinabukasan ng Quan Hai Hotel. Iminungkahi ni Chenmo na pumunta si Ditch-Ran sa isang konsyerto upang maranasan ito, ngunit laging nakakatulog si Ditch-Ran kapag nakikinig siya ng musika, kaya agad siyang tumanggi. Gayunpaman, sinabi ni Chenmo na pupunta rin si Mucheng, at bilang isang tagasubok, obligasyon din ni Ditch-Ran na pumunta, kaya pumayag siya. Ngunit bago siya pumayag, humiling din siya ng espesyal na tulong kay Tandi. Ayaw niyang matanggal sa trabaho ang empleyado dahil sa kanya, at pumayag si Mucheng. Ngunit nang bumalik sa trabaho si Tandi, hindi niya naramdaman na may tumulong sa kanya, bagkus ay ipinagmamalaki pa niya na siya ay may kakayahan kaya siya nakabalik. Agad na naisip ni Hyura na mali ang sasakyan ni Ditch-2 na siya ang sumundo sa kanya, kaya direkta siyang sumakay sa sasakyan. Nagalit si Ditch-2 at pinalaya siya, at ang kanilang unang pagkikita ay hindi naging maganda. Sa parehong oras, si Ditch-Ran at si Mucheng ay magkasamang nanood ng konsyerto, at patuloy na sumasandal si Ditch-Ran sa balikat ni Mucheng upang matulog, na itinataboy naman ito. Nang tanungin tungkol sa resulta ng karanasan, tanging awkward na nasabi ni Ditch-Ran na maganda, at pinakamaganda ay kung mayroon pang isang unan. Nagbigay naman si Mucheng ng propesyonal na pagtatasa at handang makipagtulungan sa kabilang partido na gustong itaas ang mga pangangailangan ng hotel, naghahanda para sa mga mahilig sa musika. Upang ipahayag ang kanyang sinseridad, dinala ni Ditch-Ran si Mucheng sa isang food street. Lahat ay mahal si Ditch-Ran at masaya silang makinig sa kanyang mga review at patuloy na nagpapabuti. Dinala ni Ditch-Ran si Mucheng upang kumain ng dumplings. Nagreklamo si Mucheng na ang mga dumplings dito ay hindi pantay ang laki, mabagal ang serbisyo, at may basag pa ang plato. Hindi niya maintindihan kung paano nakapasa ang lugar na ito sa sistema ng pagsusuri ni Ditch-Ran. Ipinilit ni Ditch-Ran na tikman ni Mucheng ang lasa ng mga dumplings at sabay-sabay na ikinuwento ang pinagmula ng plato. Dati, nagbukas din ang kanilang
ng pamilya ng isang inn, at sa unang pagkakataon na tumanggap sila ng isang grupo ng mga turista, hindi sila nakahanda ng pagkain. Sa kabila ng paghihirap na malutas ang problema sa tirahan, ang resulta ay nagtulungan ang lahat, nagluto, at kumain ng sama-sama sa isang masayang-masaya na kapaligiran. Ang plato na ito ay nabasag ni Dichran noong bata pa siya, at tuwing kumakain siya rito, naalala niya ang nakaraan. Nang maglaon, dahil sa matinding kompetisyon, kinailangan magsara ng maliit na inn, ngunit ang lugar na ito ay naging alaala na ni Dichran. Pagkabalik, lalo na pang inanyayahan ni Mucheng ang mga susunod na makikipagpartner sa kanya na subukan ang kitchen area at ibinahagi ang ilan sa kanyang mga kaisipan at konsepto na ikinatuwa ng lahat. Nang nililinis ni Xiaolu ang kwarto ni Dichran, hindi niya mapigilan ang kanyang luha dahil gumastos siya ng malaki upang bumili ng mga pampaganda para sa kanyang ina, ngunit nagkaroon ito ng allergic reaction sa kanyang ina. At nang makipag-ugnayan siya sa nagbenta, tumanggi silang mag-refund. Agad na sinabi ni Dichran na tutulungan niya si Xiaolu na lutasin ang problema. Nang maglaon, hindi sinasadyang narinig ni Dichran ang pag-uusap ni Tandi at ng ilang staff, at hindi man lang siya nagpasalamat sa pagtulong ni Dichran, bagkus ay nagsalita pa siya ng walang respeto. Pinihit ni Dichran ang pinto at nahuli silang nag-uusap, at pinilit niya si Tandi na pumayag na tulungan siyang kumuha ng ilang larawan ng allergic reaction sa mga pampaganda. Pagkatapos, nag-post si Dichran ng mga larawan sa comment section ng nagbebenta, at tinulungan din niya si Xiaolu na maibalik ang pera. Ang mga senior executives ng Dingviet ay umalis pagkatapos maranasan ang hotel, at personal na sinamahan sila ni Mucheng at ni Chenmo. Ngunit ang kabilang partido ay hindi pa rin nangako na makikipagtulungan, nasisiyahan sila sa kanilang karanasan, ngunit kailangan nila ng desisyon ni Lamtong. Pagka-uwi ni Tandi, patuloy siyang uminom ng tubig upang kumalma, at inaliw din siya ng lahat na huwag nang malungkot. Hindi maiwasang magreklamo ni Tandi na mas nakakainis pa si Dichran kaysa kay Mucheng. Sa lobby, nakita ni Dichran ang isang janitor na nahihirapang itulak ang kanyang cart, kaya inantala niya ang elevator para sa matanda, ngunit hindi inaasahang nakita niya ang isang babaeng customer. Ayaw lang ng babaeng customer na maghintay, kundi nagsalita pa siya ng mga masasamang salita. Nagkaroon sila ng argumento ni Dichran, at pagkatapos ay tinulungan niya ang matanda na itulak ang cart paakyat. Pagkatapos, pumunta si Dichran sa nursing home upang bisitahin ang lola ni Gianhan. Ngayon, naalala muli ng lola si Dichran, na labis niyang ikinatuwa. Nag-ipon si Gianhan ng kaunting pera para kay Dichran at sinabihan siyang huwag sabihin sa kanyang ama. Ngunit nang buksan niya ang kahon, nakita niya lang ang ilang barya at hindi maiwasan ni Dichran na matawa. Kasabay nito, dumating si Mucheng sa noodle shop ni Jiaoyu para kumain ng pansit. Dati, dito nagtatrabaho ang kanyang ina at palagi niyang gusto ang pamilyar na lasa dito. Sa tuwing kumakain siya ng pansit dito, kalmado ang kanyang pakiramdam. Dumating si Hugya sa pamilyar na kalye mula noong bata pa siya, at mayroon ding bahay na dating tinitirhan ni Dichran. Dumating din si Dichran sa lugar na ito at naaalala ang kanyang kabataan. Hindi sila nagkita dahil wala sila sa parehong lugar. Sa gabi, nang bumalik si Dichran sa hotel, lumabas din si Mucheng. Nagharap silang dalawa at biglang tinanong ni Mucheng si Dichran kung may oras ba siya para makipag-date. Inakala ni Dichran na makikipag-date sa kanya si Mucheng. Sa katunayan, ito ay para sa isang Kixi Festival event sa hotel, ngunit dahil sa kakulangan ng mga tao, kailangan niyang humanap ng sapat na bilang ng mga tao. Umaasa si Mucheng na sasama sa kanya si Dichran. Nagalit si Dichran nang marinig niya ito at agad na tumanggi. Pagkatapos ay binanggit ni Mucheng na may reklamo tungkol sa pagkuha ni Dichran sa elevator. Dahil dito, nakipagtalo si Dichran kay Mucheng, sinasabing hindi siya mali sa pagtulong sa mga matatanda. Bukod pa rito, hindi naman talaga gustong lutasin ni Mucheng ang problema, nagpapanggap lang siya at puro kasinungalingan. Bumalik si Mucheng sa kanyang opisina na may balisang damdamin at binasa rin ang ulat ng karanasan sa pagtulog ni Dichran at tinawagan siya upang tanungin ang kanyang opinyon. Iniisip ni Dichran na dapat magdagdag ng ilang entertainment equipment sa kwarto. Parehong ang Baishan at Quanhai na mga hotel, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon kung alin ang pipiliin. Sa huli, ang mananalo ay ang huling maghihintay. Pagbalik ni Dich2 mula sa isang business trip, narinig niya na si Hugya ay lalahok sa paggawa ng desisyon sa proyekto. Narinig din niya na si Mucheng ay pinapayagan ang buong management team na lumahok sa proyekto sa kusina, at medyo nagulat siya. Agad niyang hinanap si Mucheng na namangha sa kanyang malaking pagbabago. Nakipag-usap si Mucheng kay Dich2 na may kawalang interes, habang nakatingin kay Dichran na nagmamadaling lumabas. Sa totoo lang, hindi sinasadyang narinig ni Dichran ang isang customer na humihiling sa staff na bumili ng gamot sa puso. Ngunit dahil ito ay reseta, tumanggi ang empleyado na bilhin ito para sa customer. Namatay ang ama ni Dichran dahil sa sakit sa puso, kaya nagmadali siyang pumunta sa kanyang kakilala para bumili ng gamot. Ngunit nang bumalik si Dichran na may dalang gamot, ang customer na nagbigay sa kanya ng pera para sa gamot ay hindi sinasadyang na video ng staff ng restaurant habang kumukuha ng selfie na nagdulot ng malaking hindi pagkakaunawaan. Maingat na pinagmamasdan ni Tandi ang bawat tao sa lobby at maaari niyang ilarawan ang sitwasyon ng bawat isa sa isang napakanatatanging paraan. Hindi inaasahang nakita niya si Hyugya na nagstay dito, at nang makita siya ni Tandi, tinamaan siya ng pag-ibig. Bumalik si Hyugya sa kanyang kwarto at tinulungan din niya si Xiao Lu na ayusin ang name tag sa kanyang dibdib na nagbigay sa lahat ng staff ng kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya. Iginiit ni Tandi na si Hyugya ang kanyang tadhana. Habang kumakain, ang mga babaeng staff ay nag-uusap tungkol kay Hyugya. Si Hyugya naman ay patuloy na naghahanap ng impormasyon, at nang malaman niyang nandito si Dichran, lalo siyang nagpadala ng isang puzzle sa kanya. Inakala ni Dichran na si Mucheng ang nagbigay, at nang
nabuo niya ang puzzle, nabasa niya ang tatlong salita na miss you. Pagkatapos, hinanap ni Dichran si Mucheng upang tanungin kung siya ba ang nagbigay ng puzzle sa kanya. Tinanggihan ni Mucheng at nang gustong umalis ni Dichran, nalaman niyang sira na ang pinto, kaya nagalit siya at gustong makipag-away. Gusto ni Mucheng na tawagan si Chenmo, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono, kaya kinailangan niyang gamitin ang telepono ni Dichran. Ngunit dahil hindi pamilyar ang numero, si Chenmo na nakaupo sa banyo at naglalaro ng video game ay nawalan ng pasensya at ibinaba ang tawag. Sa oras na ito, naubos din ang baterya ng telepono ni Dichran. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sinindihan ni Dichran at Mucheng ang mga kandila sa storage room, inilagay ang puting kasa at natulog sa sahig. Naalala rin ni Dichran na dati siyang natutulog sa elevator hall at basement, at sa basement ay maraming daga at ipis. Takot si Mucheng sa mga daga at hindi niya sinasadyang sumandal kay Dichran. Sinadya rin niyang magsalita tungkol sa daga para takutin si Mucheng. Kinaumagahan, dumating ang mga cleaner sa bodega para kumuha ng gamit at natuklasan na magkayakap na natutulog sa sahig sina Mucheng at Iran. Nagising ang dalawa at kalmadong umalis, pinagsabihan pa ni Mucheng ang lahat na huwag itong sabihin sa labas. Ngunit mabilis pa rin kumalat ang balita, mula sa pagkakatulog ni Mucheng kasama ang isang babae, naging pagkakaroon na niya ng kambal na anak sa babaeng iyon. Ang chismis ay umabot pa sa pandinig ni Iran, at dahil sa galit, inakala niya na isang masamang tao si Mucheng. Sa meeting, nakikita ni Mucheng si Iran sa bawat taong tinitingnan niya at hindi maiwasang madistract. Sinadya ring iwasan ni Iran si Mucheng. Matapos marinig ang balita na may anak na siya, nilayan niyang umalis dito para mag-apply para sa isang bagong trabaho. Lumapit siya sa reception desk para magtanong tungkol kay Iran at bigla niyang nakita itong papalabas kaya hinabol niya. Hindi inaasahang hinabol din ni Mucheng si Iran sakay ng kotse at iginiit na siya ang maghatid kay Iran. Si Yujea ay walang magawa kundi sumunod sa appointment niya para makipagkita kay Ishu. Nang makita ni Iran na hindi alam ni Mucheng kung saan siya pupunta, siya na mismo ang nagmaneho habang sinasabi na masamang tao si Mucheng. Sinabi ni Mucheng kay Iran na ang bata sa chismis ay anak nila at lubos na nagulat si Iran nang marinig ito. Nagmaneho si Iran papunta sa lokasyon ng kanyang interview at nagpasya na hayaan na lang si Mucheng na umuwi ng mag-isa. Ngunit hindi pa rin nakalimutan na paalalahanan ito na bawasan ang pagmamaneho sa hinaharap dahil talagang hindi maganda ang kanyang technique. Sakto namang matapos siyang magsalita, naghahanda na si Iran na bumaba sa kotse nang matuklasan niyang mahirap buksan ang seatbelt at hindi sinasadyang lumapit si Mucheng na nagparamdam sa kanya ng hiya. Sa kabilang banda, hindi inaasahang nakita sina Yujea at Ishu sa parking lot. Si Ishu ay mag-isang sinakop ang dalawang parking space at nakiusap si Yujea na ibigay sa kanya ang isa. Ngunit walang hiyang sinabi ni Ishu na gusto niya sakupin ang dalawang space. Hindi niya alam na ang malaking kliyente na makikipagkita sa kanya ngayon ay si Yujea. Habang naghihintay ng kliyente sa hotel, biglang lumabas sa harap niya si Yujea na ikinagalit ni Ishu at ang pakikipag-usap ay hindi naging magalang. Sinadya ni Yujea na tawagan si Ishu at doon niya nalaman na ang kausap niya ay si President Lee ng Tengyu. Dahil sa dalawang pagkakataong ito na sila ay nagkita, napagtanto ni Ishu na sinasadya siyang pahirapan ni Yujea at hindi rin magtatagumpay ang kanilang negosasyong pakikipagtulungan. Nagpasya siyang umalis at kasabay nito ay tinawagan niya ang kanyang assistant na hindi na kailangang ipagpatuloy ang paghabol sa proyekto ng Tengyu. Pagkalabas niya, natuklasan niyang nataw ang kanyang sasakyan at malinaw na ito ay parusa para sa kanyang mapagmataas na pag-ugali. Ang in-applyan na trabaho ni Iran ay bilang isang customer service staff. Gayunpaman, ang kapaligiran sa kumpanyang ito ay medyo abnormal. Bago pa man siya tanggapin ay kinailangan na siyang magbayad ng bayarin at ang hindi makatwirang kahilingan na ito ay nagpagalit kay Iran, kaya hinampas niya ang mesa at matatag na umalis sa hindi kanais-nais na lugar na ito. Pagkatapos ng nabigong interview, hindi maganda ang pakiramdam ni Iran, kaya hinanap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Yi. Sa sandaling iyon, nagla-livestream si Yi, kumakanta, at partikular na pinapaalalahanan ang kanyang mga nakatatandang fan na magpahinga ng maaga at huwag magpuyat. Itinaas ni Iran ang bote ng alak, hudyat sa kanyang kaibigan na tapusin ang stream para makainom sila ng magkasama. Sa malawak at maliwanag na lobby ng hotel, hindi inaasahang nagkita sina Yujea at Iran. Nagkatinginan sila at mumiti at ang kanilang pagkakaibigan ay agad na uminit muli. Nagulat si Iran nang mapagtanto na ang masining na jigsaw puzzle na nakasabit sa dingding ay gawa ni Yujea. Ibinahagi niya ang kanyang kamakailang sitwasyon at inihayag na siya ay naging isang hotel experience expert at abalang-abala sa trabaho. Nang pag-usapan nila ang tungkol sa bachelor party na dadaluhan niya, medyo kinabahan si Yujea. Ngunit bukas palad siyang inanyayahan ni Iran na sumama at dumalo sa espesyal na social event na ito. Sa wine party, pagdating pa lang ni Yujea, ay agad na siyang nakakuha ng maraming tingin, lalo na mula sa dalawang babaeng nagbabalak maghanap ng mayamang asawa. Mabilis na napansin ni Yujea ang kanilang intensyon at kusang lumayo at lumapit kay Iran. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtitipon, nakatanggap siya ng tawag sa trabaho at kinailangan niyang umalis sandali. Naging target si Iran ng dalawang babae, ngunit hindi siya madaling api at matalino niyang itinapon ang cake sa damit ng mga ito. Nagagalit ang kabilang panig, naging magulo ang eksena at nang matanggap ni Mucheng ang balita, agad siyang tumakbo doon, ngunit hindi inaasahang nabasa ang kanyang mukha ng tubig. Nang makita ito ni Iran, agad siyang kumuha ng tissue para punasan ito, ngunit hindi sinasadyang nabura niya ang concealer na naglantad sa kanyang malinaw na dark circles sa ilalim ng mata. Tiningnan ni Mucheng ang kanyang sarili sa salamin at gusto lang niyang kalimutan ng lahat ang nakakahiyang sandali na ito. Sa isang larawan sa WeChat Moments ni Xini, aksidenteng nakunan ang sandali na tila tumatanggi
nakatanggap ng pera mula sa kliyente si Iran at agad niyang dinala ang ebidensya para hanapin si Mucheng. Noong mismong sandali na dumating si Iran para magpaliwanag kay Mucheng tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa wine party, siya ay pinagalitan ng husto ni Mucheng. Binigyang diin ni Mucheng na ang isang 5-star na hotel ay hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali at nagpasya siyang tapusin ang kontrata kay Iran. Malungkot na umalis si Iran sa hotel dala ang kanyang mga bagahe. Nagbubuntong hininga na ang script ng kanyang buhay ay mas kapanapanabik pa kaysa sa isang drama. Ngunit matatag na sinabi niya sa sarili na kailangan niyang harapin ito ng may tapang. Matagal na nakipaglaban sa kanyang sariling isip si Mucheng, ngunit nagpasya pa rin siyang magmaneho at habulin si Iran. Nang makarating siya, nakita niya si Iran na nakatayo sa gitna ng kalsada at muntik na itong masagasaan ng kotse. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Yujea at hinila si Iran sa isang ligtas na lugar. Nang makita ito ni Mucheng, gulong-gulo ang kanyang kalooban, ngunit sa huli, hindi pa rin siya naglakas loob na lumapit. Naintindihan niya na siguro ay marami na silang pinalampas at ang mga hindi nasabing salita at mga pagkakataon na hindi nahawakan ay naging mga pagsisisi na hindi na mababalikan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Iran kahit pa kumakain si Yujea ng snail noodles. Ang malakas na amoy ng snail noodles ay nagpilit kay Yujea na takpan ang kanyang ilong ng tissue. Pinaalalahanan din niya si Iran na huwag kumain ng sobra dahil lang sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kung matapos ang trabahong ito, maaari siyang magrekomenda ng bagong trabaho para sa kanya. Sabi ni Iran, ang pinagsisisihan niya ay hindi ang trabaho, kundi ang pagkakataong pinakamalapit siya sa kanyang pangarap. Ang panaginip na dating malayo ay biglang nagningning sa harap ng aking mga mata, ngunit nang lumapit ako ay parang tinamaan ako ng kitla. Inabot ni Yujea ang kamay niya para haplusin ang ulo ni Iran, ngunit inilagan niya ito. Tinanong ni Iran si Yujea kung ano talaga ang gusto niyang gawin at sinabi ni Yujea na gusto lang niyang hawakan ang halo sa ibabaw ng kanyang ulo. Kasabay nito, taos puso niyang sinabi kay Iran na ang panaginip ay hindi talaga kumikinang, kundi si Iran mismo na humahabol sa panaginip ang kumikinang. Kinaumagahan, nagsimulang mag-jogging si Mucheng ng napakaaga, at kahit na ayaw niyang banggitin si Iran, gulong-gulo pa rin ang kanyang kalooban. Hindi alam ni Iran kung saan siya pupunta, kaya kinailangan niyang pumunta sa nursing home para matulog kasama ang kanyang lola. Kinaumagahan, natuklasan siya ng nurse at nagsinungaling siya na dumating siya ng napakaaga. Pagkaalis niya, nag-iwan siya ng isang maliit na tala at pinagsabihan ang matanda na alagaan ang kanyang kalusugan. Sa sandaling ito, nasira din ang printer sa front desk na nagpaalala sa mga staff kay Iran. Sa wakas, formal na nagkita sina Mucheng at Yujea. Napansin ni Mucheng na si Yujea ay ang taong kasama ni Iran sa halikan noon at hindi sinasadyang dinagdagan niya ang lakas sa pakikipagkamay. Ipinaabot ni Yujea ang kanyang kasiyahan sa mga serbisyo ng Quan Hai Hotel at handa siyang makipagtulungan sa kanila. Ngunit ang tanging kondisyon ay anyayahan si Iran na bumalik upang magpatuloy bilang sleep experience tester. Nangako siya, hanggang bumalik si Iran, lahat ng kanyang gastusin ay babayaran niya at ang termino ay 3 taon. Ang kondisyong ito ay isang malaking tukso para sa Quan Hai. Ngunit si Mucheng ay tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Binigyang diin niya na si Iran ay hindi isang bargain chip. Natanggap ni Mucheng ang sleep experience report na iniwan ni Iran at natuklasan na ang post niya ay nakatanggap ng napakapositibong feedback. Kasabay nito, isang bisita na tinulungan ni Iran sa pag-check out. Ang gustong ibigay ni Mucheng ang regalo kay Iran at inihayag din na niligtas ni Iran ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, napagtanto ni Mucheng na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Iran at may kakaibang damdamin sa kanyang puso. Pagkaalis niya sa hotel, sinubukan ni Iran ang iba't-ibang trabaho. Kinailangan niyang magsinungaling na inanyayahan siya ng kanyang boss na kumain at kumakain siya ng maayos. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay hindi nagpadismaya sa kanya, bagkus ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon na sundan ang kanyang pangarap. Dahil sa pagdating ni Iran, nagsimulang pag-isipan muli ni Mucheng ang mga bagay na dati ay hindi niya maintindihan. Natuklasan niya na ang hinahabol ni Iran ay ang mismong kulang sa industriya ng hotel at iyon ay ang pakiramdam na nagpapabalik sa mga kliyente. Sa makatuwid, pumunta siya sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Iran, ngunit hindi inaasahang natuklasan na ang amo ay nagkikilos na malaswa sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Mucheng at sinampal niya ang amo. Kasabay nito ay binayaran ang lahat ng naunang sweldo ni Iran at inalis siya sa coffee shop. Matapos mag-isip ng mabuti, taos pusong inanyayahan ni Mucheng si Iran na bumalik sa hotel team. Sa wakas ay naintindihan niya na ang talagang gusto ng mga kliyente ay hindi lang isang marangyang kapaligiran at perpektong serbisyo, kundi pati na rin ang init ng pamilya, isang pamilyar na pakiramdam, at isang dahilan upang bumalik ng paulit-ulit. Gayunpaman, inakala ni Iran na awa lang ito ni Mucheng at matatag na tumanggi, mabilis na tumalikod at umalis at walang nagawa si Mucheng kundi panoorin siyang umalis. Sa sandaling sumakay si Iran sa bus, nagulat siya nang makita si Mucheng na nakatayo sa labas. Ipinapakita ang isang malaking karatula na humihingi ng tawad at nangangakong susubukan niyang magpabuti. Kahit na sinabi niyang baliw ito, masaya ang puso ni Iran. Sa huli, naantig si Iran sa pagiging tapat ni Mucheng at nagpasya siyang bumalik sa Quan Hai Hotel. Makikipaglaban siya sa kanyang tabi at magsasama-sama silang magsisikap na mapabuti ang karanasan ng mga bisita at lumikha ng mas maraming magagandang alaala. Sa parehong oras, nagpasya din si Yujea na makipagtulungan kay Yishu at ang kondisyon din ay gawing sleep experience tester si Iran at masaya siyang tumawag upang ibalita ang magandang balitang ito
ito kay Iran. Mabilis na ipinaalam ni Iran kay Yujaya na bumalik na siya sa kanyang lumang hotel. Nagpunta si Ishu sa Kwanhai Hotel, sinadya niyang maghanap ng depekto, at sinabi na sa simula ay balak niyang ibigay ang Tengyu kay Mucheng, ngunit ngayon ay pinili niya sila dahil mas mataas ang hinihingi ni Yujaya. Sinabi rin niya na gusto niyang magbahagi ng ilang benepisyo kay Mucheng, ngunit tinanong siya ni Mucheng na nakikipagtulungan na sila bakit gustong manatili ni Yujaya sa hotel na ito. Saglit na napipi si Ishu at pagkatapos ay hinanap niya si Yujaya at nagreklamo na bakit siya nananatili dito at tinanong niya kung may tinatago siyang pangarap na babae dito. Biglang nagkaroon ng problema sa hotel, isang bagong diborsyadong bisita ang nagbabalak na tumalon mula sa gusali. Sa kritikal na sandali, lumabas si Iran at sinadyang magpanggap na gusto din niyang tumalon. Umiiyak siya habang nagkukwento ng sarili niyang trahedya. Sabi niya, sa mismong araw ng kasal niya ay natuklasan niyang hindi lang kasal ang groom, kundi mayroon pa itong kambal na anak, isang ang trahedya sa mundo, mas mabuting tumalon na lang. Nagpanggap si Iran na malungkot at gustong tumalon mula sa gusali. Ngunit ang bisita ay nagpanik at pinigilan siya, at siya pa ang umaliw kay Iran. Matagumpay na nailigtas ni Iran ang bisitang ito. Pagdating ni Mucheng, hindi siya nasiyahan sa mapanganib na kilos ni Iran at sinabing masyadong delikado ito. Ngunit ang tapang at katalinuhan ni Iran ay muling nagpatunay sa kanyang halaga sa kanyang trabaho sa hotel at nagpabago sa pananaw ni Mucheng sa kanya. Dahil dito, inilagay si Iran sa housekeeping department at inakala ng kanyang mga kasamahan na mayroon talaga siyang problema sa pag-ibig at nagpahayag sila ng simpatya. Nang makita ni Yujaya na hindi maganda ang pakiramdam ni Iran, gusto niya siyang bigyan ng mas angkop na trabaho. Ngunit nagpasya si Iran na manatili sa housekeeping department para patunayan ang sarili. Inakala ni Mucheng na si Iran ay may ex-husband na nagngangalang Lily na nagpatawa at nagpaiyak kay Iran at ipinaliwanag niya na imbento lang iyon. Upang maging isang regular na empleyado, tinanggap ni Iran ang isang mahigpit na pagsasanay kung saan araw-araw ay kailangan niyang kabisaduhin ang maraming kaalaman at magsanay din sa pagngiti at pakikipag-usap sa Ingles. Upang malutas ang dating alitan, si Xinyi ay kusang loob na nakipag-ayos kay Iran at inimbitahan pa siyang mag-celebrate ng magkasama. Sa panahon ng pagsasanay, nahirapan si Iran sa Ingles at sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Xinyi at natuto siya ng ilang pangungusap sa Ingles na sapat na para makipag-usap sa mga dayuhang bisita. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman ni Iran na naunawaan na niya ang mga kinakailangan sa serbisyo ng housekeeping, ngunit hindi inaasahang napakahigpit ni Mucheng. Hiningi niya na simulan niyang tanggapin ang serbisyo sa pag-aayos ng kama sa gabi na nagbigay ng malaking pressure kay Iran. Inakala niya na ang serbisyo sa pag-aayos ng kama sa gabi ay isang hindi wastong serbisyo at lihim siyang nag-ingat sa kanyang puso at naghanda pa nga siyang ilantad ang nakatagong patakaran. Suot ang isang bathrobe, humiga siya sa kama at sinubukang tuksuhin si Mucheng gamit ang mga salita at sinubukang makuha ang sandali na siya ay magkakamali. Gayunpaman, nang lumabas si Mucheng at nakita ang itsura ni Iran, naramdaman niya ang labis na kalituhan. Hindi naman mapigilan ni Iran ang kanyang damdamin sa kanyang puso at bigla siyang lumusob at bilang resulta, pareho silang bumagsak sa sahig at ang eksena ay labis na nakakahiya. Ang mukha ni Mucheng ay naging seryoso dahil sa hindi pagkakaunawaan ni Iran at agad niyang tinawag si Xiaolu at hiniling sa kanyang ipaliwanag ng malinaw kay Iran ang totoong kahulugan ng serbisyo sa pag-aayos ng kama sa gabi. Pagkatapos ng ilang paliwanag, doon lang naintindihan ni Iran at napagtanto niyang ang kanyang dating pag-iisip ay ganap na mali. Hindi doon huminto si Mucheng, hiniling niya kay Xiaolu na higpitan ang pagtuturo kay Iran at ipinaalam na personal niyang tatanggapin ang resulta bukas. Bukod pa rito, kailangan din ni Iran na kabisaduhin ang impormasyon ng lahat ng sasakyan sa paligid ng hotel. Ito ay isang malaking hamon para sa kanyang memorya. Inakusahan ni Iran si Mucheng na sinasadyang maghiganti at hindi naman ito itinanggi ni Mucheng. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, pinigil ni Mucheng ang kanyang kakulangan sa ginhawa at hirap na tumayo at umalis sa silid na naglalakad ng pawalo. Sa kabilang panig, nalaman ni Ishu na magsasagawa ng salo-salo sa pasasalamat ang Kwanhai Hotel pagkatapos ng 3 araw. At ang kaganapang ito ay sumasabay sa kanilang kaganapan na nag-aalala sa kanya na malalamangan ang kanyang kaganapan. Upang makakuha ng kalamangan, nagpasya si Ishu na isagawa ang kaganapan ng isang araw ng mas maaga at mabilis na ipinatupad ang mga gawain na nagpapakita ng kanyang mabilis at matatag na estilo ng pagtatrabaho. Sa harap ng imbitasyon mula sa kalaban, si Mucheng ay nanatiling hindi pangkaraniwang kalmado. Bagaman kabisado na ni Iran ang lahat ng hiniling ni Mucheng at kinilala pa nga siya ng netizens, sa mahalagang sandali na upang maging opisyal na empleyado, muli siyang pinigilan ni Mucheng. Galit na inakusahan ni Iran si Mucheng na diktador na parang ang hotel ay ang kanyang sariling teritoryo. Gayunpaman, inihayag ng lahat ang isang nakakagulat na sikreto sa kanya na ang hotel na ito ay talagang pag-aari ng pamilya ni Mucheng. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Mucheng kay Iran at inayos na dumalo siya sa event ng Baikan Hotel sa hapon. Dahil ang iba pang mga kalahok ay mga estranghero, si Iran ang naging pinakamahusay na pagpipilian. Sa makatuwid, maalalahanin na naghanda si Mucheng ng damit para kay Iran. Sa suot na high heels at isang evening gown, medyo hindi komportable si Iran, ngunit maingat pa rin niyang iniulat ang mga detalye ng event kay Mucheng. Gayunpaman, medyo naiinis si Mucheng dahil sa napakadalas niyang pag-update.
Sa event, hindi lang masigasig na nanalo si Iran ng premyo, kundi nagkita pa sila ni Yujaya na inimbitahan din na dumalo. Kinailangan ni Yujaya na umalis sandali para asikasuhin si Ishu, ngunit sa isang kisap mata, nawala si Iran. Nakatanggap si Mucheng ng tawag mula kay Iran, at narinig niya ang sigaw sa kabilang linya, na nag-isip sa kanya na nasa panganib siya. Agad siyang tumakbo sa pinangyarihan, ngunit natuklasan niya na masakit lang ang paa ni Iran dahil sa pagsusuot ng high heels, at nakaupo siya sa isang sulok, minamasahe ang kanyang paa. Nagbabalak si Mucheng na ihatid siya, ngunit nang makita niya si Ishu sa tabi niya, sinadya niyang sabihin na hindi siya ang nagdala kay Iran. Inakala ni Iran na sinasadyang pinagtripan siya ni Mucheng, at mas lalo siyang naging matatag na huwag nang bumalik. Ang event ay mayroon ding raffle draw. Hinila ni Iran si Yujaya para magkasamang sumampa sa entablado para makilaho. Sumunod din si Mucheng, at bilang boss, binantaan niya si Iran na huwag siyang iwan. Nang makita ni Ishu na excited sina Yujaya at Mucheng, nakilahok din siya sa laro. Kaya, sina Mucheng at Iran, at sina Yujaya at Ishu ay nahati sa dalawang koponan, at masaya silang naglaro sa entablado. Sa laro, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sina Mucheng at Yujaya dahil sa isang maliit na banggaan, at sinubukan ni Iran na mamagitan ngunit hindi nagtagumpay. Sa hapunan, nag-agawan sina Yujaya at Mucheng sa pagkuha ng pagkain para kay Iran na nagpatahimik kay Ishu. Dahil sa sobrang anghang ng pagkain, pinagpawisan si Mucheng at lumabas ang kanyang dark circles sa ilalim ng mata. Nang makita ito ni Iran, agad siyang pinapaalalahanan na bigyang pansin ang kanyang imahe at sinamantala nila ang pagkakataon na umalis sa eksena. Sa kotse, maingat na inayos ni Iran ang makeup ni Mucheng at unti-unting uminit ang misteryosong kapaligiran sa pagitan nila. Si Ishu ay napaka-curious kay Iran at hindi niya maintindihan kung bakit kaya nitong pag-agawan siya ni Mucheng at Yujaya. At sa puso ni Yujaya, si Iran ay talagang napaka-espesyal. Matapos ang event, tumanggi si Iran na sumakay sa kotse ni Mucheng pauwi at iginiit na sumama siya sa kanya sa bus. Mukhang medyo hindi komportable si Mucheng sa kapaligiran, ngunit ibinahagi ni Iran ang isa sa kanyang earphones. Hindi nila alam kung kailan sila nakatulog sa bus at nagising lamang sila nang makarating sa huling istasyon. Pagkababa ng bus, nahirapan si Iran maglakad dahil masakit ang kanyang paa. Mabilis na kumilos si Mucheng, pinigil ang isang tricycle ng isang matandang lalaki. Maingat na inalalayan si Iran na sumakay at pagkatapos ay siya mismo ang nagtulak sa sasakyan. Ang mainit na sandaling ito ay hindi lamang nagpaantig kay Iran, kundi nagpakita rin sa mga estranghero ng espesyal na damdamin sa pagitan nila. Sa parehong oras, sina Ishu at Yujaya ay nasa Kazauke sa buong magdamag. Nagising si Ishu kinaumagahan at natuklasan niyang nakatali ang kanyang kamay. Naiinis na ipinaliwanag ni Yujaya na ginawa niya iyon dahil sa pagkalasing ni Iran at gusto nitong manakit ng tao. Samantala, may isang chismis sa loob ng hotel at si Iran ay lubos na nasasabik at mausisa tungkol dito. Sa loob ng restaurant, nagkasama sina Yujaya at Iran para uminom. Bagaman masarap ang alak, medyo nasayang ito para kay Iran, na iniisip na ang dalawa ay dapat pumunta na lang sa isang ordinaryong bar. Sinabi ni Yujaya na dapat silang manatili rito dahil may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang dayuhan ang dumating, kinuha ang baso ng alak ni Iran at tinanong ang may-ari ng restaurant kung paano nito ibinibenta ang sample na alak sa mga customer nang hindi siya binabayaran. Hindi maintindihan ni Iran ang mga salita at pagkatapos na tanungin si Yujaya, nalaman niya ang nilalaman ng pag-uusap at kaagad niyang ibinunyag ang panloloko ng may-ari sa harap ng lahat. Inalok ng may-ari na libre ang pagkain para kay Iran, ngunit hiniling niya na libre rin ito para sa lahat ng mga customer na tinanggihan ng may-ari at galit na sinabi kay Iran na magdemanda na lang siya. Pinaalalahanan ni Iran si Yujaya na ilabas ang recording at nagbanta na isisiwalat ang insidente, kaya napilitang sumuko ang may-ari. Samantala, si Xuyuan sa reception ay nakatanggap ng reklamo na mayroong tuloy-tuloy na tunog ng pagkatok sa pader mula sa katabing silid. Nang puntahan niya ang numero ng silid, nagulat siyang malaman na walang laman ang silid. Bagaman nag-aalinlangan, naglakas loob pa rin si Xuyuan na buksan ang pinto at pumasok. Ang mga ilaw sa silid ay kumukurap-kurap na lumilikha ng kakaibang kapaligiran na nagpatakot sa kanya at nagpatakbo palabas. Habang tumatakbo siya patungo sa isang ligtas na lugar, nakasalubong niya ang isang babaeng may mahabang buhok at nakasuot ng puting damit na nagpatakot sa kanya at nagpatago kaagad sa hagdanan. Gayunpaman, hindi na malaya ni Xuyuan sa oras na iyon na ang anino ay si Lao Zhai, isang matagal ng empleyado ng hotel. Kinabukasan, dahil sa takot, nagpa siya si Xuyuan na mag-resign. Dahil dito, kumalat din ang mga chismis tungkol sa multo sa hotel at umabot pa ito sa kaalaman ni Ishu. Gayunpaman, sa mga walang basehang chismis na ito, umiti na lamang si Ishu. Tinulungan ni Iran sina David at Mucheng na magtagumpay sa kanilang kolaborasyon, bagaman medyo mahirap ang kanilang komunikasyon. Nagpasalamat si David kay Iran para sa kanyang tulong. Para gantimpalaan ang mahusay na trabaho ni Iran, nagpa siya si Mucheng na taasan ang kanyang sahod. Bukod pa rito, tungkol sa multo sa hotel, nilinaw ni Mucheng sa isang pulong ng mga empleyado na ito ay maling chismis lamang. Hiniling niya sa lahat na huwag maniwala o magpakalat ng mga ito at magtulungan upang lumikha ng mas maayos na kapaligiran at mas payapang lugar ng trabaho. Nang sumunod na araw, napansin ni Iran na tila nasaktan ang
bewang ni Mucheng, kaya tahimik siyang naghanda ng ointment at binalak na dalhin ito sa kanyang opisina at tahimik na umalis. Hindi niya inaasahan, pagpasok pa lang niya sa opisina, nabangga niya si Mucheng at nahayag ang ointment na hawak niya. Ang eksenang ito ay naging awkward para sa kanilang dalawa, ngunit naramdaman ni Mucheng ang maingat na pag-aalala ni Iran. Sinamantala ni Yujea na nagtatrabaho si Iran at sa ilalim ng dahilan na magpapakita siya ng mahalagang bagay, inimbitahan niya siyang pumunta sa kanyang silid. Ang biglaang pagkilos na ito ay nagpaghinala kay Mucheng na nag-alala na may iba pang intensyon si Yujea kay Iran. Gayunpaman, ang katotohanan ay ganap na iba. Naghanda si Yujea ng isang romantikong candlelit dinner na balak umamin kay Iran sa maaliwalas na espasyong ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yujea ang reaksyon ni Iran. Hindi lamang na hindi siya naantig sa biglaang pagkaromantiko, kundi hinati pa niya ang heart-shaped steak sa dalawa at pinunit din niya ang heart-shaped cake. Ang hapunan na dapat sana ay matamis ay nagtapos sa awkwardness. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si Mucheng at sa ilalim ng dahilan na protektahan si Iran, inalis niya ito sa lugar, kaya muling nabigo ang pag-amin ni Yujea. Upang maiwasan si Iran na magambala pa ng mga sorpresa ni Yujea, maingat na inayos ni Mucheng na si Iran ang maging responsable sa gawain ng inventaryo upang makatrabaho siya ng epektibo sa isang tahimik na kapaligiran. Gayunpaman, sa isang pagkakataon ng pag-imbentaryo, hindi sinasadyang narinig ni Iran at Mucheng ang isang misteryosong iyak na ikinatuwa nila. Sinundan nila ang tunog at bumukas ang isang lihim na pinto. Sa likod nito ay isang lalaking natutulog. Lumalabas na siya ay isang dating security guard ng hotel na tinanggal sa trabaho dahil sa isang pagkakamali at nagtatago siya rito dahil wala siyang mapuntahan. Sa parehong oras, si Mucheng ay nakatagpo ng isang emergency na problema sa booking ng hotel na kinasasangkutan ng isang grupo ng mga turistang nahihirapan at dali-dali niyang hiniling na makipagkita kay Ishu para sa tulong. Hindi niya inaasahan, inakala ni Ishu na ito ay isang imbitasyon para sa isang date mula kay Mucheng kaya nagsuot siya ng maayos na damit at nang malaman niya ang katotohanan, medyo nabigo si Ishu. Ngunit mabilis na nagmungkahi si Mucheng ng isang plano ng pakikipagtulungan na gustong lutasin ang problema ng grupo ng mga turista kasama si Ishu at magkasamang lagpasan ang kahirapan. Hindi sumuko si Yujea pagkatapos na nakaraang kabiguan. Sa pagkakataong ito, maingat niyang binalak ang isang perpektong pag-amin na sinubukang gawing perpekto ang lahat. Sa paghikayat ni Iran, naglakas loob siya at ipinahayag ang kanyang tunay na damdamin. Matagal nang alam ni Iran ang damdamin ni Yujea, ngunit itinuturing niya lamang itong matalik na kaibigan. Upang mabawasan ang awkwardness, nagbiro si Yujea na ito ay isang pagsasanay lamang para sa tunay na pag-ibig sa hinaharap. Nang aalis na sana si Ishu sa Xuan High Hotel, isang babaeng may mahabang buhok at malungkot na mata ang biglang lumitaw sa harap niya na nagpatakot sa kanya. Hindi sinasadyang nakita ni Yujea ang eksenang ito at isang kakaibang damdamin ang biglang lumitaw sa kanyang puso na nalaman niyang si Ishu ang tunay niyang gusto. Samantala, sa pasilyo, nakita ni Iran ang babaeng may mahabang buhok at dahil sa kanyang kabaitan, tinulungan niya itong tirintasin ang buhok at dinala ito para kumain ng mangumochi. Hindi niya inaasahan na ang babae ay may allergy sa mangga at nawala ng malay at dinala sa emergency room. Si Mucheng ay lumapit at kusang loob na kumuha ng responsibilidad sa paghawak ng insidenteng ito, na lubos na hinangaan ni Iran. Umuupo sa sulok ng isang bar sina Yujea at Ishu. Ang kapaligiran ay naging napakabigat dahil sa pagtanggi ni Iran kay Yujea. Sinubukan ni Ishu na aliwin siya, na sinisigurado sa kanya na ang nakita niya sa hotel ay isang maling akala lang. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Ishu at ang kabilang dulo ng linya ay nagulat na isang maliit na batang babae ang kumain ng mangga dahil kay Iran na nagdulot ng allergic reaction at dinala ang bata sa emergency room. Pagkatapos marinig ito, agad na kumilos si Ishu, hindi lamang sa pakikipag-ugnayan sa media kundi pati na rin sa pagpaplano na magpakalat ng isang serye ng mga kwento ng multo upang bigyan ng presyon si Iran sa pamamagitan ng insidenteng ito. Nang marinig ang planong ito, nagtaas ng kilay si Yujea at sinisi si Ishu sa pagiging labis na ekstreme ng kanyang pagkilos na para bang itinutulak niya si Iran sa sentro ng atensyon ng publiko. Gayunpaman, walang pakialam si Ishu na inaakala niyang kahit pa matanggal sa trabaho si Iran, ito ay resulta lamang na gusto ni Yujea dahil palagi niyang inaasahan na aalis si Iran sa Xuan High Hotel. Sa ibang lugar, ang batang babae na may allergy sa pagsisikap ng mga doktor ay sa wakas ay nalagpasan ang panganib ngunit kailangan pa ring manatili sa ospital para sa pagmamanman. Si Mucheng, bilang taong namamahala sa hotel, ay labis na nakonsensya at humingi ng paumanhin sa ina ng bata ng maraming beses. Sa parehong oras, natagpuan ni Yujea si Iran na nagtatago sa isang sulok at sa sandaling ito, si Iran ay punong-puno ng pagsisisi. Pakiramdam niya ay idinawit niya ang hotel at mas sinisisi ang sarili niyang pagiging walang silbi. Sa sandaling ito, dalawang tao ang nagpakilalang mga kinatawan ng biktima ang lumapit sa ina ng batang babae. Sila ay mga abogadong inayos ni Ishu na naglalayong makipag-ugnayan sa ina ng bata upang sama-samang humingi ng hustisya mula sa hotel. Ang ina ng batang babae ay mariing humiling na tanggalin sa trabaho si Iran at tumanggi
tumanggi sa anumang komunikasyon. Nag-alala rin ang mga empleyado ng hotel para sa hinaharap ni Iran at magkasama silang sumulat ng isang liham kay Mucheng na humihiling na manatili si Iran. Gayunpaman, kusa namang nagsumite si Iran ng resignation letter. Alam niyang kailangan niyang panagutan ito. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpasya si Mucheng na pansamantalang suspindihin si Iran at ang resulta ng pagproseso ay pagpapasyahan sa huli. Lubos niyang naiintindihan na ang bawat bata ay isang mahalagang bisita sa hotel at kailangang tratuhin ng pantay at protektahan. Upang ipahayag ang kanyang paghingi ng paumanhin, personal siyang nagdala ng mga regalo sa ospital upang bisitahin ang batang babae, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ng malamig na saloobin mula sa ina ng bata. Siya ay pinalayas pa sa silid ng pasyente na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Sa kabutihang palad, sa huli ay inamin ng batang babae ang katotohanan sa kanyang ina na siya mismo ang pumili ng mango cake at umaasa lang siyang mabibigyan siya ng mas maraming pansin ng kanyang ina. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding pagsisisi ang ina ng batang babae at nagpasya siyang makipag-ayos sa hotel. Sinamantala rin ni Iran ang pagkakataon na pumunta sa ospital at maingat niyang tinanong ang batang babae kung bakit siya kumain ng cake kahit na alam niyang may allergy siya. Umiiyak na sumagot ang bata na gusto lang niya ng mas maraming pagmamahal mula sa kanyang ina. Ang kabaitan at pag-aalala ni Iran ay nagpabigat sa pakiramdam ng batang babae na nararamdaman niyang idinawit niya ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos malinawan ang hindi pagkakaunawaan, nagpasya si Mucheng na ipagpatuloy ni Iran ang kanyang trabaho, ngunit binawasan ang kanyang sahod sa buwang iyon bilang babala. Kalmadong tinanggap ni Iran ito nang hindi nagrereklamo, sa halip ay mas pinahalagahan niya ang trabaho at mas nagsumikap pa siya. Gayunpaman, ang mga bagyo sa buhay ay hindi pa rin tumitigil. Biglang nakatanggap si Iran ng tawag sa telepono na nawawala ang kanyang lola. Agad siyang nagpunta para hanapin ito kasama sina Mucheng at Yujea, at sa huli ay natagpuan nila ang kanyang lola na balisa na hinahanap ang kanyang apo sa kalye. Hindi na nakilala ng kanyang lola si Iran, hinahawakan lamang nito ang kamay ng mga dumadaan at paulit-ulit na nagtatanong kung nakita ba nila ang kanyang ranran. Pagkatapos niyang dalhin ang kanyang lola sa nursing home, naupo mag-isa si Iran sa silid, kumakain ng dumplings na sadyang binili niya at nalilito ang kanyang puso. Nakalabas, si Iran at ang kanyang lola ay hindi magkadugo, ngunit magkakakilala sa pamamagitan ng serendipity. Matapos mamatay ang ama ni Iran, nagkasama silang dalawa. Nang marinig ang kwento ng pinagmulan ni Iran, hindi maiwasang mamula at maantig si Mucheng. Naalala niya ang kanyang ina na wala rin sa tabi niya. Kinabukasan, biglang nagising si Iran sa silid ni Mucheng, nagmamadaling nagsuot ng sapatos at tumakbo pabalik sa dormitoryo. Wala siyang alam tungkol sa nangyari kagabi. Nakita ni Xiaolu at ng iba pa ito at mausisan nilang kinutya si Iran tungkol sa kung paano niya trinato si Mucheng kagabi. Sa totoo lang, lasing si Iran kagabi at walang magawa si Mucheng kundi hayaan siyang matulog sa kanyang silid. Walang kamalay-malay si Iran, iniiwan si Xiaolu at ang iba pa na may maunawaing mukha at si Mucheng na may awkward at walang magawang ngiti. Ang gabing iyon ay isang di malilimutang karanasan para kina Iran at Mucheng. Naalala ni Iran ang ginawa niya kay Mucheng kagabi at ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at pagkabalisa. Alam niyang galit na galit si Mucheng sa kanya. Gayunpaman, ang nakagulat kay Iran ay, sa labas, si Mucheng ay tila normal at halos nakinig siya sa utos nito. Ang kakaibang saloobin na ito ay nagpaghinala kay Iran. Inakala ng lahat na magkasama na sila ni Mucheng, kung hindi, sa kanyang pag-ugali, tiyak na pinaalis na niya ito. Sa buong araw, nasa isip ni Mucheng si Iran. Nang kumatok siya sa pintuan ng kanyang opisina, sinadya niyang magkunwaring abala at sinubukang itago ang pagkataranta sa kanyang puso. Umaasa si Iran na tatratuhin ni Mucheng na parang walang nangyari kagabi dahil lahat naman ay nawawalan ng kontrol minsan. Ngunit si Mucheng ay may sariling problema na hindi niya masabi, hindi niya alam kung paano haharapin si Iran. Sa hotel, ayaw ng lahat na gawin ang gawain ng pag-edit ng maikling video, kaya ibinigay ni Mucheng ang gawaing ito kay Iran. Naunawaan ni Iran na si Mucheng ay tiyak na naghihiganti. Upang malaman kung ano ang ginawa niya kay Mucheng, nagpasya si Iran na pumunta sa security room at tingnan ang key footage. Nang makita niya ang eksena kung saan hinalikan siya ni Mucheng sa elevator, lubos siyang nagulat. Hindi niya maunawaan kung bakit siya hinalikan ni Mucheng at bagaman medyo tuwang-tuwa siya, mas nalilito pa rin siya. Nakahiga sa kama, hindi makatulog si Iran at si Mucheng lang ang nasa kanyang isip. Sa huli, hindi niya nanatiis at tinawagan si Mucheng. Gayunpaman, sa sandaling konektado ang tawag, nagsisi si Iran at nagmamadaling pinutol ang tawag. Sa wakas ay naghintay si Mucheng sa tawag ni Iran, ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig na niya ang tunog ng pagputol ng tawag. Tinawagan niya itong muli, ngunit natuklasan niyang patay na ang kanyang telepono. Lubos ding nalito si Mucheng, hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nasa isip ni Iran. Samantala, lasing na lasing si Yujea sa bar, at binalak niyang tawagan si Iran para makipag-usap, ngunit nagkamali siya ng tawag kay Ishu. Nang marinig ito ni Ishu, agad siyang pumunta sa bar para uminom kasama si Yujea, at nagpost pa silang dalawa ng litrato sa kanilang social media. Buong araw na malungkot si Iran, hindi niya maintindihan kung bakit siya
siya hinalikan ni Mucheng. Pagkatapos ng buong araw na pag-iisip, nagpa siya pa rin si Iran na pumunta sa opisina para hanapin si Mucheng. Gayunpaman, nagkunwari si Mucheng na malamig at hindi siya pinansin. Nag-alinlangan sandali si Iran at sa huli ay umalis. Nakita ng lahat na malungkot si Iran at inakala nilang malungkot siya dahil magkasama na sina Yujea at Ishu. Umiiyak at tumatawa si Iran at nagmamadaling ipinaliwanag na magkapitbahay at magkababata lang sila. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Kui at curious ang lahat kung bakit nagtatrabaho pa rin siya sa hotel sa kanyang edad. Bumuntong hininga si Kui at ikinuwento ang kanyang istorya. Lumabas na naghihintay siya sa kanyang asawa. Nang taon na iyon, ang kanyang asawa ay ipinadala sa Europe para sa trabaho, ngunit nawalan sila ng komunikasyon. Pagkatapos, lumipat ang kanilang pamilya at ang lugar na iyon ay naging Suanhai Hotel. Kaya, si Kui ay palaging narito, umaasang babalik ang kanyang asawa upang hanapin siya. Para sa kadahilanang ito, si Mucheng ay gumawa ng isang exception at pinanatili si Kui sa hotel. Ngayon, tinanggap ng Suanhai Hotel ang kilalang ornithologist, si Bay, na may milyon-milyong tagahanga. Sa sandaling ito, tumakbo si Ishu upang hanapin si Mucheng at maarte siyang humingi ng isang imbitasyon para sa hapunan. Pumasok ang dalawa sa restaurant at nakita nilang nakaupo sa parehong mesa sina Yujea at Iran. Mapagbigay na iminungkahi ni Ishu na pagsamahin ang mga mesa at umupo si Yujea sa tabi ni Iran. Nang masaksihan ni Mucheng ang eksenang ito, naramdaman niya ang matinding selos. Sina Ishu at Mucheng ay magkababata at nagbiro si Ishu na alam niya kung gaano karaming nunal ang nasa puwet ni Mucheng. Sa pagkarinig nito, nagsiselos na hinila ni Iran si Yujea at umalis ng padabo. Nabigo ang plano ni na Ishu at Yujea, kaya nag-away sila ng matindi. Sa sandaling ito, ang harap ng silid ni Bay ay puno ng mga bulaklak mula sa mga tagahanga at tinanggap niya ang mga ito dahil ayaw niyang bigin ang kanyang mga tagahanga. Nang dumating si Mucheng para talakayin ang trabaho, sinamantala ni Bay ang pagkakataon na yakapin siya mula sa likod na ikinagulat ni Mucheng. Sa sandaling iyon, dali-daling dumating si Iran matapos marinig ang balita at nailigtas niya si Mucheng mula sa mga kamay ni Bay. Si Iran ay orihinal na inatasan na makipag-ugnayan at makipagkaibigan kay Bay, ngunit hindi niya inaasahan na masasaksihan ang eksena kung saan mahigpit na niyayakap ni Bay si Mucheng. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagsiselo si Iran at walang pag-aalin lang ang sumugod siya at nagbigay ng isang matagumpay na sipa upang iligtas si Mucheng mula sa yakap ni Bay. Bagaman ayaw ni Mucheng, wala siyang magawa kundi humingi ng paumanhin kay Bay na nagpaliwanag na nakikita lang niya si Mucheng na kamukha ng isang matalik na kaibigan. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Iran at binalak siyang pagsabihan, ngunit mahigpit siyang hinila ni Mucheng palayo. Sa kabila ng lahat, si Bay ay kanilang customer pa rin at kailangang panatilihin ang minimum na paggalang at kabaitan. Sa pag-alis nila, patuloy na bumubulong si Iran na tinatawag si Mucheng na isang central air conditioner dahil sa pagiging napakainit niya at pagiging pare-parehong banayad at mapag-alaga sa lahat. Pagkatapos marinig ito, umiti na lamang si Mucheng at sinabi kay Iran na i-edit ang surveillance video kagabi at ibigay ito kay Sister Hua. Bagaman malungkot, nagpuyat si Iran upang tapusin ang gawain. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibigay ang gawain, agad siyang tinawag upang maghatid ng isang mahalagang dokumento kay Mucheng. Ang dokumentong ito ay personal na ibinigay ni Chenmo kay Mucheng na maaaring magdala ng kapalaran ng buong kumpanya. Matapos matanggap ang dokumento, nagpasya si Mucheng na dalhin ito sa bahay para maingat na pag-aralan. Sinundan siya ni Iran at nakatulog nang hindi niya namamalayan sa sofa ni Mucheng. Nang magising siya, natuklasan niyang naghanda si Mucheng ng isang masaganang hapunan at inanyayahan siyang sumalo para gantimpalaan ang kanyang pagsisikap. Sa sandaling ito, gutom na gutom si Iran at kumain ng mabilis at hindi niya nakalimutang purihin ang sweet and sour ribs ni Mucheng na masarap din tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Sa sandaling ito, naglakas loob si Iran na banggitin ang nangyari sa elevator, ngunit sinabi ni Mucheng na nakalimutan na niya ito. Medyo nabigo si Iran, ngunit pagkatapos ay naglakas loob siya muli at sinubukan na ipahayag ang kanyang damdamin kay Mucheng. Nang marinig ito, paulit-ulit na nagtanong si Mucheng upang matiyak na hindi siya nagkakamali sa pandinig at pagkatapos ay banayad siyang sumagot na gusto rin niya si Iran. Sa parehong oras, si Yujea ay nag-uusap tungkol sa pakikipagtulungan sa isang mamumuhunan nang bigla niyang narinig na si Ishu ay tumatanggap din ng mga bisita sa katabing silid. Upang mapirmahan ang kontrata, napilitan si Ishu na asikasuhin ang bawat isa at sa huli ay nagdahilan siya na mag-car upang umalis sa eksena. Nang marinig ito ni Yujea, hindi siya natuwa at nag-order siya ng mga inumin sa silid ni Ishu na nagpa siya na uminom kasama niya. Pagbalik ni Ishu, natuklasan niyang mag-isa na lang si Yujea sa silid at pinaalis niya ang iba. Lasing na lasing si Ishu at nanatili si Yujea upang alagaan siya. Sa mata ni Ishu, si Mucheng ang pinaka-perpektong tao na nakilala niya at natural lang na dapat siyang maging kanyang kabiyak. Ngunit si Yujea ay naniniwala na ang kanyang damdamin para kay Mucheng ay hindi tunay na pag-ibig. Upang maunawaan ni Ishu kung ano ang tunay na gusto, lumapit si Yujea sa kanya at hindi sinasadyang narinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa daan pa uwi ni Ishu, nakaupo siya sa passenger seat na lasing, kinurot niya ang pisngi ni Yujea at bigla siyang hinalikan. Sa unang gabi pagkatapos nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon, hindi makatulog sina Mucheng at Iran. Maaga sa umaga, masigasig na dinala ni Mucheng ang almusal kay Iran at ang puso niya ay puno ng tamis at kaligayahan.
Sa kabilang banda, nagising si Ixie mula sa pagkalasing at nagulat nang makita si Hyuga sa loob ng kanyang bahay. Dahil ipinagbabawal ng patakaran ng kumpanya ang pakikipag-date, natatakot si Ixie na malaman ng iba ang tungkol sa kanila ni Ixie. Ngunit gusto niyang ipakita ang kanilang pagiging malapit kapag silang dalawa lang. Sinubukan ni Hyuga na linawin ang nangyari noong nakaraang gabi kay Ixie. Ngunit ayaw makinig ni Ixie. Sa sandaling iyon, dumating ang chairman ng Twin High, ang tatay ni Ixie, at nagmadali si Ixie na pumunta sa kanya nang marinig ang balita. Dahil palagi niyang iniisip na siya ang fiancé ni Ixie, kinilala rin siya ng tatay ni Ixie bilang kanyang manugang. Gayunpaman, sinabi ni Ixie sa kanyang ama na mayroon na siyang ibang gusto. Hindi sumuko si Ixie. Naisip niya na hindi mahalaga kung gusto siya ni Ixie, basta gusto niya si Ixie ay sapat na. Upang kumpirmahin ang kanyang damdamin kay Ixie, lumapit siya dito, ngunit hindi niya naramdaman na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya pinilit niyang halikan si Ixie, at ang eksenang ito ay nasaksihan ni Ditnhin. Sa galit, itinapon ni Ditnhin ang trapo sa kanila at tumakbo palayo sa matinding galit. Nang makita ito, nagmamadaling hinabol ni Ixie si Ditnhin upang magpaliwanag. Lubhang sumama ang loob ni Ditnhin kaya nagdesisyon siyang bisitahin ang kanyang lola. Ang kanyang lola ay may demensya ngunit palagi siyang naaalala. Nang mabanggit ang ina ni Ditnhin, nagpakita siya ng pagtutol dahil hindi pa rin niya mapatawad ang ginawa ng kanyang ina sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, nakita ni Ditnhin ang ama ni Ixie na naninigarilyo sa hotel at agad niyang nilapitan ito upang patayin ang sigarilyo. Sinabi ni Ditnhin na walang sinuman ang may karapatan, anuman ang kanilang katayuan. Nagalit si Twin High at inutusan si Ixie na tanggalin si Ditnhin. Gayunpaman, matatag si Ixie at hindi sumuko, direkta niyang tinanggihan ang kanyang ama at nanatiling nasa panig ni Ditnhin. Biglang tumakbo si Teudese na may alalang mukha at sinabi kay Ditnhin na sinampal si Ixie ng isang matandang lalaki. Pagkarinig niyon, biglang sumama ang mukha ni Ditnhin. Walang sabi-sabi niyang kinuha ang bote ng alak sa tabi niya at nagtangkang lumabas upang ipagtanggol si Ixie. Nakita ito ni Teudese at naisip niyang hindi niya maaaring hayaan si Ditnhin na mag-isang lumaban kaya nagpasya siyang maghanap pa ng tulong. Kasabay nito, nagkaroon ng matinding sigalot si Ixie at ang kanyang ama dahil sa isyu ni Ditnhin. Sa galit, pumasok si Ditnhin sa silid na may hawak na bote ng alak at nagtangkang tanungin ang ama ni Ixie. Ngunit mabilis si Ixie na pinigilan siya at ibinulong sa kanyang tainga ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Pagkatapos marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ni Ditnhin at pilit siyang umiti, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Gayunpaman, nanatiling malamig ang ama ni Ixie kay Ditnhin at diretsahan siyang pinalayas. Mahigpit na hindi sumang-ayon si Ixie at sinabing kung aalis si Ditnhin, susunod din siya. Nagtalo ang mag-ama, walang gustong magbigay, kaya lalong tumindi ang tensyon. Sa huli, malungkot na umalis si Ditnhin sa silid dahil sa pagod sa kanilang pagtatalo at ang daan sa hinaharap ay tila lalo pang lumabo. Sa pasilyo, hindi sinasadyang nakasalubong ni Ditnhin ang isang babae at nang makita niya ang mukha nito, siya ay lubhang nabigla. May isang batang lalaki na tumatalon-talon habang tinatawag ang kanyang ina at nanatili si Ditnhin sa kanyang kinatatayuan dahil ang babaeng ito ay ang kanyang ina na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda, napansin ni Ditsie na bumibilis ang tibok ng kanyang puso tuwing lumalapit siya kay Hyuga. Gayunpaman, ayaw niyang aminin ang kanyang damdamin kay Hyuga at itinapon pa nga ang isang bote ng tubig sa kanya, sinusubukang itago ang kanyang pagkalito. Nakita ni Ditnhin na isang maliit na babae ang hindi sinasadyang nabasahan ng sabon na dumumi sa kanyang damit. Agad na naging maarte ang batang babae at malakas na sinisisi si Ditnhin. Ang ina ng bata ay nagmadaling lumapit nang marinig ang ingay at nang makita ni Ditnhin ang kanyang mukha, agad siyang tumalikod, ayaw niyang makilala. Nag-alok si Ditnhin na labhan ang damit o bumili ng bago, ngunit ang bata ay ayaw pa ring sumuko. Sa sandaling ito, dumating si Ixie upang ayusin ang sitwasyon at nakilala din ng ina ng bata si Ditnhin. Pagkatapos, espesyal na hinanap ng ina ni Ditnhin si Ditnhin upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Umiiyak siyang sinabi na ang pag-alis niya sa bahay ay hindi niya ginusto. Gayunpaman, para kay Ditnhin, mula sa sandaling umalis ang kanyang ina, wala na siyang ina. Hindi sinasadyang narinig ni Teudese ang kanilang pag-uusap at labis siyang nagulat at naawa para kay Ditnhin. Si Ixie, pagkatapos marinig ang pag-uusap ni Teudese at ng iba, ay labis ding nagulat. Upang mapabilib ang ama ni Ixie, sinubukan ni Ixie na suyuin ito. Nais makipag-usap ng ama ni Ixie sa ama ni Ixie tungkol sa kanila at sinabi rin niyang si Ixie ang kinikilala niyang manugang. Para kay Ditnhin, nakararating pa lang at nakipagtalo sa chairman at nakilala ang kanyang ina, ay lubos na nalungkot. Pumunta siya sa isang beer house para uminom at sinabing hindi siya mahalaga sa kanyang ina at hindi niya ito kamag-anak. Gayunpaman, nang siya ay nagising, nakita niya si Ixie na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos malaman ang tungkol sa ina ni Ditnhin, labis na nalungkot si Ixie kaya nagpasya siyang dalhin siya sa boxing gife upang ilabas ang kanyang emosyon. Sa gife, patuloy na naaalala ni Ditnhin ang pag-alis ng kanyang ina sa bahay at ang pagdala sa kanyang ama sa ambulansya na labis na nagpasakit sa kanyang puso.
Matapos ilabas ang galit, sumandal siya sa dibdib ni Eithilda at humagulhol sa pag-iyak. Matapos mailabas ang kanyang emosyon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Ditnhin. Ngunit nag-alala siya na pahihirapan siya ng ama ni Eithilda dahil sa nangyari. Niyakap siya ng mahigpit ni Eithilda at matatag na nangako na gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Nagtipon-tipon ang lahat upang pag-usapan ang tungkol kay Sibay at hindi nila nakalimutang magtanong tungkol kay Ditnhin. Tumango si Ditnhin at pagkatapos ay kinausap niya si Tiudisi ng sarilinan. Samantala, upang makuha ang investment ni Eng Themen, nag-isip si Eithilda ng isang plano. Sa sandaling ito, inimbitahan ng ama ni Eithilda ang mga magulang ni Eithilda upang maghapunan kasama si Eithilda at si Ditnhin ang itinalagang waitress ng ama ni Eithilda. Nang makita ito, agad na nainip si Eithilda at hindi pumayag na magsilbi si Ditnhin dito. Ngunit binaliwala ito ng kanyang ama. Sa hapagkainan, pinigil ni Ditnhin ang kanyang damdamin at tahimik na nagsilbi ng pagkain para sa dalawang pamilya habang pinapakinggan silang mag-usap tungkol sa trabaho. Nang makita ito, dali-dali siyang hinila ni Eithilda palabas. Naramdaman ni Ditnhin na naapi siya at ayaw na niya ang ganitong kalabuan at nais niyang bigyan siya ni Eithilda ng isang malinaw na sagot. Ngunit nanatiling malabo ang sagot ni Eithilda na nagpagalit at nagpagulo kay Ditnhin. Kasabay nito, ang tunay na target ni ay ang Twin High at matagal na siyang nagpaplano na puntiryahin ito. Habang malungkot na naglalakad sa tabing dagat si Ditnhin, nakatanggap si Hugya ng mensahe mula kay Eithilda, kaya pumunta siya upang aliwin siya. Inakala ni Ditnhin na pareho sila ng sitwasyon, ngunit ang target pala ni Hugya ay si Ditnhin. Kinabukasan, tinawag siya ng maliit na babae para linisin ang silid at sinadya nitong gumawa ng gulo para pahirapan siya. Nang makita ito ng ina ni Ditnhin, sinampal niya ang kanyang anak na babae at nais niyang makausap ng maayos si Ditnhin. Aalis na sila bukas at maaaring hindi na makabalik, kaya gusto niyang isama si Ditnhin upang magkasama sila. Matagal nang hinintay ni Ditnhin ang mga salitang ito, ngunit huli na ang lahat. Ibinigay niya ang candy sa kanyang ina at umalis na may pagsisisi. Tumayo ang ina ni Ditnhin sa labas ng hotel. Patuloy na lumingon-lingon, umaasang lalabas si Ditnhin upang magpaalam, ngunit hindi siya lumabas. Ibinili ni Eithilda ang ina ni Ditnhin at mumiti na binabati siya ng ligtas na paglalakbay. Sa sandaling ito, nililinis ni Ditnhin ang sala ng kanyang ina at nakita ang isang sulat. Sa sulat, prang kanyang inamin na hindi siya perpektong ina at ang pagpapakasal ay para sa paghahanap ng kaligayahan, gayon din ang paghihiwalay. Noong taon na iyon, palaging nag-aaway sila ng ama ni Ditnhin dahil ayaw niyang makulong sa isang hindi magandang relasyon, kaya pinili niyang umalis. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, wala siyang permanenteng tirahan at ang kanyang buhay ay parodi parito, kaya hindi niya rin maaaring isama si Ditnhin. Hindi siya umaasa na mapatawad siya ni Ditnhin, ngunit umaasa siyang hindi pagdududahan ni Ditnhin ang kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Kasama ng sulat ay isang bank card. Alam ng ina ni Ditnhin kung gaano kahirap mamuhay sa mundo, kaya umaasa siyang makakatulong ang pera upang mas gumaan ang buhay ni Ditnhin. Pagkatapos basahin ang sulat, napaiyak si Ditnhin. Pumunta siya sa rooftop upang ilabas ang kanyang emosyon at nakita si Sibay. Napansin ni Sibay na may dinaramdam si Ditnhin at malumana siyang inalo, sinabing ang tanging tao na makapagpapagaling sa kanyang sarili ay ang sarili niya mismo. Nag-isip si Ditnhin sa mga salita ni Sibay. Pagkatapos umalis ni Sibay, gumawa si Ditnhin ng isang desisyon. Itinapon niya ang bank card sa malaking basurahan bilang pagpapaalam sa nakaraan. Nagdesisyon si Ditnhin na bisitahin ang kanyang lola at mula sa kanyang lola, nalaman niya na ang kanyang ina ay namumuhay ng maayos, mayroon ng bagong pamilya at isang anak na babae. Gumaan ang pakiramdam ni Ditnhin at naunawaan niyang may karapatan din ang kanyang ina na hanapin ang kaligayahan. Kagabi, naglagay si Sibay ng wreath sa pasilyo na nagdulot ng maraming tawag ng reklamo. Nang marinig ni Ditnhin na nasa rooftop si Sibay, dali-dali siyang tumakbo, inakala niyang nag-iisip ito ng masama. Gayunpaman, sinabi lang ni Sibay kay Ditnhin na 3 taon na ang nakakaraan. Sa araw na ito, nakilala niya ang kanyang nobyo dito at nagkaroon sila ng magandang panahon. Ngunit pagkatapos noon, nawala na siya at hindi na muling nagpakita. Sa loob ng maraming taon, hindi tumigil si Sibay sa paghahanap sa kanya. Ngunit ngayon, sa wakas ay pinakawalan na niya ito. Nang marinig ang kwento ni Sibay, labis na naantig si Ditnhin at nagdesisyon siyang hilingin kay Eithilda na tulungan siyang hanapin ang kasintahan ni Sibay. Naniniwala siyang hindi dapat basta na lang iwan sa ere ang damdamin, kahit pa ito ay para lang sa isang katawa-tawang dahilan. Sa totoo lang, ang mga salitang ito ay ang mga gusto ring sabihin ni Ditnhin kay Eithilda. Sa sandaling ito, nagdala si TRSD ng balita tungkol kay Batman na pumayag silang magdagdag ng 0% na investment sa proyekto. Nang marinig ito, naging alerto si Eithilda dahil hindi siya naniniwala na may libreng tanghalian sa mundo. Pagkatapos, hiniling niya kay TRSD na hanapin si Hongya para sa kanya. Ang kaibigan ni Ditnhin na si Eithilda ay patuloy na nabibigo sa pagtupad ng kanyang pangarap at kasabay nito, kailangan niya ring harapin ang walang tigil na tawag mula sa kanyang ina tungkol sa pag-aasawa. Sa huli, hindi niya nakayanan ang pressure at nawalan siya ng malay. Nang malaman ito, nagmadali si Ditnhin na bisitahin siya sa ospital. Pinagalitan niya si Eithilda dahil sa pag-awit sa araw at pagiging nightbird at hindi pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Malungkot na sinabi ni Eithilda na gusto lang niyang kumain at hiniling niya kay Ditnhin na bilhan siya. Sa kabilang banda, aalis na sana si TB nang dalhin ni Eithilda si
Hongjiai. Lumabas na si Hongjia ay mayroong muscle atrophy at umalis siya dahil ayaw niyang maging pabigat kay Isibay. Ngunit para kay Isibay, ang presensya niya ang pinakamahalaga. Naantig si Ikeda at Ditnhin sa eksenang ito. Upang mahikayat si Hongjia na makita si Tibay, pumunta si Ikeda sa ospital upang kausapin at sabihin sa kanya ang damdamin ni Ikeda para sa kanya. Upang makapagpahinga ng maayos si Ditnhin, hinayaan siya ni Ikeda na maranasan ang mga serbisyo sa resort at siya na ang bahala sa iba pang bagay. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Ditnhin sa silid, dumating si Hyuga na may dalang cake na gusto niya. Nang marinig niyang pupunta si Ditnhin sa resort, walang sabi-sabing nagdesisyon si Hyuga na sumama. Nang malaman ni Ikeda na kinuha ni Hyuga si Ditnhin, nainis siya at nagpasya siyang personal na kunin ito. Ngunit hindi niya inaasahang makasalubong ang kanyang ama at si Ikeda sa daan. Sa totoo lang, gusto ng ama ni Ikeda na magkasama silang apat na pumunta sa resort at hindi niya na pinipilit sina Ikeda at Ikeda na magkasama. Gusto lang niyang malaman kung mananatiling matatag si Ikeda sa kanyang pinili. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Ikeda sa silid ni Ditnhin at humingi ng disposable toothbrush. Paulit-ulit niyang ginawa ito na ikinainis ni Ditnhin. Nag-aalala naman si Hyuga para kay Ditnhin dahil natatakot siyang may masamang intensyon si Ikeda sa paglapit dito. Kinabukasan, lumabas silang apat upang mamasyal. Itinulak ni Ikeda si Ditnhin sa likod, habang siya naman ay umupo sa tabi ni Hyuga sa harap. Sa buong biyahe, medyo awkward ang atmosphere. Alam nilang lahat na ang paglalakbay na ito sa resort ay magiging isang turning point sa kanilang relasyon. Nang makarating sila, lumabas sina Ikeda, Ditnhin at Hyuga at nahati sa dalawang pares. Paminsan-minsan, lumalapit si Ikeda kay Ditnhin habang sinubukan ni si at Hyuga na paghiwalayin sila. Nakita ni Hyuga na may sumasayaw sa daan na nagpaalala sa kanya noong bata pa siya, kaya hinila niya si Ditnhin upang sumali. Nang makita ito ni Ikeda, hinila rin niya si Ikeda upang sumali. Biglang umulan sa gitna ng plaza at sabay-sabay na sumilong sina Ikeda at Ditnhin. Nawala sina Issei at Hyuga sa kanila, kaya sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ikeda. Sumilong naman sina Hyuga at Ikeda sa magkahiwalay na tolda at sinisisi ang isa't isa. Sa sandaling ito, narinig ni na Ikeda at Ditnhin na napaka-epektibo raw ng padlock ng pag-ibig dito, kaya masigasig na inalok sila ng may-ari. Ngunit ayaw ni Ditnhin na bumili. Dahil sa inis, bumili na lang si Ikeda ng isa. Nang tumigil ang ulan, sabay nilang isinabit ang padlock. Samantala, nang lumabas si Hyuga sa tolda, natapilok siya at tinulungan siyang bumalik ni Ikeda. Sinabihan ni Ikeda si Ditnhin na i-massage ang paa ni Hyuga. Nang makita ito ni Ikeda, parang naglalabas ng apoy ang kanyang mga mata. Agad niyang pinalitan si Ditnhin at hinawakan ang dalawang paa ni Hyuga na parang gusto niya itong turuan ng leksyon. Nang gabing iyon, bawat isa sa kanila ay nagluto ng isang ulam at nag-agawan sina Ikeda at Hyuga sa fishbowl ni Ditnhin. Ang high-class na salmon ni Ikeda ay walang pumansin. Dumating si Kao Yehu at ang kanyang assistant upang manatili sa Twin High Hotel. May isang fan ni Phoebe na pumunta upang kumuha ng larawan, ngunit hindi sinasadyang nakunan si Kao. Walang kabuluhang pinilit ng assistant na burahin ang litrato, kaya kailangan ni Kao Yehu na personal na ayusin ang sitwasyon. Si Kao Yehu ay isa palang sikat na aktres at bagaman mukha siyang mabait, sa katotohanan, maraming artista at kanilang assistant ang ganyan. Ang isa ay gumaganap bilang bida at ang isa naman ay bilang kontrabida. Sinabi ni Issei kay Ditnhin na naiinggit siya dito dahil malaya at komportable si Ditnhin sa kanyang sarili. Naiinggit din si Ditnhin kay Ikeda dahil siya ay isang socialite sa mata ng lahat. Samantala, wala siyang kahit ano. Naiinggit si Ikeda dahil kay Ikeda at umasa siyang ibibigay niya si Ikeda sa kanya. Ngunit tumanggi si Ditnhin dahil hindi niya ito kayang ibigay. Naintindihan ni Ikeda ang nararamdaman ni Hyuga. Sila ay dalawang payaso na nasa parehong sitwasyon. Sa sandaling ito, inihayag ng resepsyon na walang nang bisita sa restaurant, kaya maaari nang bumaba si Kao Yehu para maghapunan at bumaba nga sila ng kanyang assistant. Ngunit hindi nila napansin na may nagmamasid sa kanila. Dinala ni Ditnhin at Hyuga ang binili nilang food spatob upang bisitahin ang lola at akala ng lola ay si Ikeda si Hyuga dahil pala madalas niya itong binibisita at minamasahe. Bumili si Ditnhin ng bitamina para kay Ikeda at sinabihan siya nitong kumain ng maayos. Sa sandaling ito, sinabi ni Ikeda na gusto niyang umalis sa lugar na ito dahil medyo pagod na siya at ayaw na niyang magpalaboy-laboy. Dati, naisip niyang cool na may pangarap, ngunit ngayon ay naisip niyang katawa-tawa ito. Naawa si Ditnhin kay Ikeda, ngunit nakita niyang pinag-isipan na niya itong mabuti, kaya hindi na niya ito pinigilan. Sinabihan ng ama ni Ikeda si Ditnhin na samahan siya sa isang lugar at pumunta sila sa collection room nito. Sinabi ng ama ni Ikeda na magkaiba sina Ditnhin at Ikeda at bago lang si Ditnhin kay Ikeda. Sa kabilang banda, dumating si Hyuga bilang pinuno ng Batman upang makipagnegosasyon sa Twin High at nag-alok siya ng napakaakit na kondisyon, ngunit muli itong tinanggihan ni Ikeda. Nag-aalala si TRS na kung magpapatuloy ito, hindi na mahahawakan ni Ikeda ang Twin High. Nitong mga nakaraang araw, sa halip na mag-alala kay Kao Yehu, inalala ni Ditnhin ang kanyang mga pagsusulit at naisip niyang maganda rin ang part-time na trabaho. Sa pagkain, sinadya ni Ditnhin na gumamit ng kutsilyo at tinidor dahil ayon sa ama ni Ikeda, gumagamit na si Ikeda ng kutsilyo at tinidor mula pa pagkabata, ngunit hindi siya sanay dito. Dumalo si Kao Yehu sa isang event
event para sa isang brand at nang imbitahan niya ang mga fan na magpicture kasama niya, may isang fan na gumawa ng masamang kilos. Nagmadali si Ikeda upang protektahan si Kaoli. Ngunit nahulog ang billboard sa kanya at kailangan siyang dalhin sa ospital. Nagmamadaling tumakbo si Tuthku upang sabihin ang balita kay Ditnhin. Nang makarating si Ditnhin sa ospital, sinabi ng nurse na malubha ang sugat at ginawa nila ang lahat. Umiyak ng matagal si Ditnhin sa tabi ng kama ng pasyente nang biglang lumitaw si Ikeda na naka-wheelchair. Lumabas na siya rin ay tinamaan ng billboard, ngunit mas malaki ang billboard na bumagsak sa lalaking iyon. Nakahinga ng maluwag si Ditnhin at sinabihan niya si Ikeda na huwag siyang maging pabaya. Kanina, nang makita niya ang madugong bedsheet, labis siyang natakot. Niyakap siya ni Ikeda at nangako na anuman ang mangyari, hindi niya sila iiwan. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang malaman nilang ligtas si Ikeda. Gayunpaman, matagal nang laos si Kaoli, kaya bakit mayroon pa siyang ganoong kasigasig na fan? Ang insidenteng ito ay naging trending topic at puno ng balita si Kaoli. Nang linisin ni Ditnhin ang silid ni Kaoli, nakakita siya ng isang itim na plastic bag at inakala niyang basura ito kaya itinapon niya, ngunit agad na inagaw ito ng assistant ni Kaoli at pinalabas siya. Nagulat si Ditnhin nang makita na puno pala ito ng pera. Lihim na sinundan ni Ditnhin ang assistant sa hagdanan at nalaman niyang isang gimmick lang pala ang lahat ni Kaoli upang mapabuti ang kanyang imahe. Kinuna ni Ditnhin ang kanilang maling gawain. Nang makita nilang sinusundan sila ni Ditnhin, hinabol nila ito at tumakbo silang lahat patungo sa silid ni Kaoli. Sinabihan ni Kaoli si Ditnhin na magbigay ng presyo, ngunit hindi ito mahalaga kay Ditnhin. Dahil ang ginawa ni Kaoli ay nagdulot ng negatibong epekto sa hotel. Hiniling ni Ditnhin kay Kaoli na ibunyag ang katotohanan at humingi ng tawad sa hotel at kay Ikeda. Walang intensyon si Kaoli na humingi ng tawad dahil lahat ng tao sa industriya ay ganoon ang ginagawa at lahat ay naghahangad ng katanyagan at kayamanan. Hindi mahalaga kay Ditnhin ang ginagawa niya, ngunit hindi niya maaaring isakripisyo ang ibang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Si Ikeda ay na-ospital dahil sa pagprotekta sa kanya. Kung malalaman ng mga fans niya ang kanyang ginawa, labis silang mabibigo. Nang marinig ito ni Kaoli, nagsimula siyang makonsensya. Pumunta si Ditnhin sa ospital upang bisitahin si Ikeda at ikwento ang buong insidente. Ayaw ni Ikeda na madamay si Ditnhin sa isyong ito at pagkatapos ay nagbiruan silang dalawa sa hospital bed. Dumating si Ikeda na may dalang bulaklak upang bisitahin si Ikeda at nang makita ang eksena, malungkot siyang umalis. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nagkita sina Ikeda at Hyuga sa isang bar. Kahit na masama ang kanyang loob, naniniwala pa rin si Ikeda na kaya niyang mabuhay ng maayos kahit wala si Ikeda. Pagkatapos ma-discharge sa ospital at bumalik sa hotel si Ikeda, nakatanggap siya ng balita na nag-anunsyo si Kaoli ng kanyang pagreretiro. Nakasalubong ni Ditnhin si Kaoli sa dalampasigan. Ikinuwento ni Kaoli ang kanyang nakaraan. Sa mga nakaraang araw, pinag-isipan niya ang kanyang buhay at nagpasya siyang magpatuloy. Hinanap ni Ditnhin ang ama ni Ikeda dahil nais niya itong makausap. Nais ni Iran na maging matatag ang kanyang pagmamahal kay Mucheng at hindi siya basta-basta susuko. Umalis si Gaoksu sa hotel at si Mucheng at Iran ay parehong nalungkot, ngunit naniniwala sila na magiging maayos ang buhay ni Gaoksu. Nagpasya si Ii na umuwi at ang araw na iyon ang huling live broadcast niya. Kinanta niya ang kanyang hindi natapos na pangarap sa harap ng kamera at kahit umuulan ay hindi siya sumuko. Bago umalis, ibinigay ni Ii ang kanyang gitara kay Iran bilang alaala. Ayaw magpaalam ni Iran, ngunit hindi niya siya mapigilan kaya ang tanging magagawa niya ay igalang ang kanyang desisyon. Hinatid ni Iran si Ii sa sasakyan at nagpaalam ang dalawa ng mailungkot. Umiiyak si Ii sa sasakyan at tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Umaasa siyang huwag susuko si Iran at patuloy na abutin ang kanyang pangarap. Habang nasa daan, nakatanggap si Ii ng tawag mula kay Iran at nalaman niya na naging sikat ang kanyang live stream kagabi at sa wakas ay umayos na ang lahat. Inimbitahan ni Ishu si Mucheng na maglakad kasama siya ngayong gabi dahil may gusto siyang sabihin sa kanya ng personal. Dati ay gusto ni Ishu si Mucheng at laging iniisip na gusto rin siya nito, kaya tahimik siyang naghihintay sa kanyang pag-amin. Inakala niya na silang dalawa lang sa mundo ang perpekto para sa isa't isa. Ngunit ngayon lang niya naintindihan na hindi pala iyon tunay na pag-ibig. Para sa kanya, si Mucheng ay isang mahusay na kalaban at isang mabuting kaibigan at tuluyan na siyang bumitaw sa kanya. Naging sikat ang live stream ni Ii at bigla siyang nagkaroon ng maraming tagahanga, kaya hindi na siya nag-iisa. Magkasamang pumunta sina Iran at Hyuga sa beach na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Inakala ni Hyuga na marami siyang gustong sabihin sa kanya, ngunit ngayon ay blanko ang kanyang isipan. Si Iran ay tila matatag sa labas, ngunit sa totoo ay napakalungkot niya. Sa huli ay nagpasya si Hyuga na manatili sa tabi niya at maging matalik niyang kaibigan. Hinawakan ng isang customer ang kwelyo ni Enfy at sinabing ininom niya ang alak nito, ngunit itinanggi ito ni Enfy. Dumating si Mucheng para ayusin ang sitwasyon dahil patuloy na nanlalait ang customer, kaya nagpasya siyang tanggalin si Enfy. Nalungkot si Iran dahil dito. Sinabi ni Enfy na kusa siyang nag-resign, 72 na siya at dapat na siyang magpahinga. Ayaw ni Enfy na magkamali sila ng pagkakaintindi kay Mucheng, isa siyang mabuting tao na laging tinuturing silang pamilya. Nang malaman na mali ang kanyang hinala kay Mucheng, nagmadaling dinalhan siya ni Iran ng late night snack para humingi ng tawad at binigyan din siya ng universal gift voucher na pwedeng gamitin para sa kahit anong gusto niya. Sinabihan ni Mucheng si Iran na masahehin
siya, at pagkatapos ng matagal na pagmamasahe, natapos ito nang nainis na umalis si Iran. Biglang nakakuha ng maraming negatibong review ang Suanhai. Maraming customer ang gumagawa ng gulo at lalong lumalala ang pampublikong opinyon. Nagpasya si Mucheng na hayaan na lang ito at kailangan din nilang maghanda ng mga contingency plan. Tiningnan ni Mucheng ang surveillance camera at nakita ang isang lalaking pamilyar ang mukha. Siya ang direktor ng isang media company at isa sa mga kumpanyang nasa likod nila ay si Dang Viet. Inakala ni Mucheng na hindi ito nagkataon kaya pumunta siya sa bahay ni Yujia para tanungin kung ano ang ginagawa niya. Natigilan si Yujia, wala siyang dahilan para saktan ang Suanhai. Pagkatapos tumawag, nalaman ni Yujia na lahat ay pakana ng kanyang ama. Nagkita ang ama ni Mucheng at si Lintong, matagal na silang magkakilala. Maraming taon na ang nakalipas nang itatag ang Suanhai. Ay syere si Lintong, ngunit umalis siya dahil sa hindi pagkakasundo sa negosyo at yumaman sa real estate. Sa mga nakaraang taon, si Lintong ay laging nagmamanman sa Suanhai. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Lintong upang pilitin ang Suanhai na makipagtulungan kay Dang Viet. Naintindihan ng ama ni Mucheng na maihinanakit pa rin si Lintong mula sa nakaraang mga taon, ngunit wala rin siyang balak na makipagkasundo. Tinanong ni Ling Yujia si Lintong kung ano talaga ang gusto niyang gawin dahil malinaw na sinabi niya na ipapasa sa kanya ang usapin sa Suanhai. Ngunit bigla itong binawi. Pinagalitan siya ni Lintong dahil sa pagiging walang silbi. Kamakailan, abala si Mucheng sa pag-aasikaso sa Suanhai at sobrang pagod na siya. Espesyal na nagtimpla si Iran ng flower tea para sa kanya para maibalik ang kanyang lakas. Iminungkahi ni Iran na maaari silang makipag-ugnayan sa mga lokal na nursery at mag-organisa ng mga event para makahikayat ng mga customer. Inakala ni Mucheng na maganda ang ideya niya at mayroon siyang business sense. Kailangang mag-interview ni Iran bukas, kaya nag-aral sila ng magkasama sa opisina at pareho silang nagsikap. Kinabukasan, hinawakan ni Mucheng ang kamay ni Iran at sinamahan siya sa kanyang interview. Ngunit nalaman niya na ang kanyang ama ay nagpupulong kasama ang board of directors. Tinalakay ang pagbili ng Dang Viet sa Suanhai. Nais ni Lintong na bilhin ang Suanhai, gawin itong smart hotel, at bawasan ng 70% ang bilang ng mga empleyado. Sa puntong ito, maganda ang ipinakita ni Iran sa kanyang interview, ngunit hindi pa rin siya pumasa dahil sa pakikialam ng ama ni Mucheng. Nalungkot si Mucheng nang malaman na gustong ibenta ng kanyang ama ang Suanhai sa Dang Viet. Ang Suanhai ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Ito ang lugar na binuo nila ng kanyang ina habang nabubuhay pa ito. Bago namatay ang kanyang ina, sinabi pa ng kanyang ama na pananatilihin niya ang Suanhai. Sinampal siya ng kanyang ama at sinabing kahit na napanatili ni Mucheng ang Suanhai, hindi pa rin ito maikukumpara sa mga modernong hotel sa labas. Umalis si Mucheng at labis siyang nadismaya sa kanyang ama. Sa puntong ito, nalaman din ni Mucheng ang resulta ng interview ni Iran, ngunit sinubukan pa rin niyang itago ang kanyang pagkadismaya. Kaagad na iminungkahi ni Mucheng na magbakasyon silang dalawa para gumaan ang kanilang pakiramdam. Magkasamang pumunta sina Mucheng at Iran sa isang bagong uri ng hotel. Sa daan, patuloy na nerbiyos na nakatingin si Iran sa kanyang mga daliri sa paa habang naglalakad. Isang uri lang ng kwarto ang available dito, kaya hinayaan ni Mucheng na matulog si Iran sa kama habang siya ay sa sofa. Matigas na tumanggi si Iran, hindi naman sila ngayon lang matutulog ng magkasama at saka, kasya silang dalawa sa kama. Kaya naman sa hating gabi, nakahiga silang dalawa sa magkabilang gilid ng kama at nagtititigan. Iminungkahi ni Iran na kung hindi sila tulog, dapat silang uminom ng alak. Pagkatapos uminom, umiyak si Iran at sinabing nabigo siya sa kanyang interview at gusto pa nga niyang mag-resign. Hindi siya papayagan ni Mucheng na umalis, walang sinuman ang pwedeng umalis. Hindi maintindihan ni Iran kung ano ang pinaninindigan ni Mucheng. Sumagot si Mucheng na ang Suanhai ay patunay sa pag-iral ng kanyang ina. Sa sandaling marinig ito, nakaramdam ng pakikiramay si Iran at nagpa siyang tulungan siyang protektahan ang Suanhai. Niyakap siya ni Mucheng dahil sa pagkaantig. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-ibigan, kinabukasan, ginising ni Iran si Mucheng dahil gising siya buong gabi. Hindi nakatulog si Mucheng ng maayos sa hindi pamilyar na kapaligiran. Naggangalit at humihilik at narinig niya na gustong bilhin ng Dang Viet ang Suanhai. Naramdaman ni Ishu na tiyak na hindi simple ang bagay na ito. Tinanong ni Mucheng si Iran kung ano ang naramdaman niya kagabi. Medyo nahihiya si Iran at sinabing hindi angkop na pag-usapan ang mga bagay na iyon doon. Ang ibig mong sabihin, simulan mo nang punahin ang karanasan sa hotel. Doon lang niya naunawaan na ang tinutukoy niya ay ang hotel. Hindi sinasadyang narinig nilang dalawa ang isang matandang lalaki na nagrereklamo tungkol sa hotel na ito. Para sa mga matatanda, ang ganitong uri ng hotel ay talagang mahirap yakma. Sa kabilang banda, inakala ni Ishu na gumagamit si Yujia ng pampublikong ulat para sa pribadong layunin, kaya dali-dali siyang pumunta sa kanya para pagalitan siya. Sinabi ni Yujia na kalmado lang siya, malinaw na kasalanan iyon ng kanyang ama. Ang credit card ni Yujia ay nalock din ni Aileen. Inakala ni Iran na maaari siyang magbenta ng mga kutson at unan na katulad ng Suanhai at gawing experience store ang hotel at mayroon pa siyang ideya tungkol sa e-commerce. Sa kabilang banda, nagulat si Mucheng nang makatanggap ng mensahe. Bukas ng umaga ay formal nang pipirma si Father Xiao sa kontrata sa Dang Viet sa hotel. Nagpalit na pwesto sina Mucheng at Iran, umupo siya sa passenger seat para gumawa ng plano. Kinabukasan, bago pumirma
Sinama ang Dang Viet at Father Xiao sa kontrata. Tumayo si Mucheng para magbigay ng pagkakataon sa kanyang sarili. Sinuri niya ang mga kahinaan ng Smart Hotel at kasabay nito, iniharap niya ang kanyang bagong plano sa proyekto. Umaasang mabibigyan siya ng 3 buwan para patunayan ang kanyang kakayahan. Kahit na nabigyan na sila ng pagkakataon, hindi pa rin gumaganda ang opinyon ng publiko online. Kaya nagpunta sina Mucheng at Iran kay Yujia at umamin siya na ang orihinal niyang misyon ay patalsikin ang Suanhai at hindi niya alam kung bakit. Umasa si Iran na tutulungan siya ni Yujia, ngunit wala siyang magawa. Gayunpaman, pagdating sa public relations, pinakamahusay ang Pakan. Sa mga sumunod na araw, nagsikap ang lahat na panatilihin ang Suanhai. Pagkatapos ng 3 buwan, nagtagumpay si Mucheng, ngunit hindi pa rin sumusuko si In Elin, tiyak na makukuha niya ang Suanhai. Sa kabilang banda, dahil hindi umabot sa inaasahang kita ang ipinangako ni Mucheng, tinanggihan niya ang tulong ni Yujia at Ishu. Hindi rin alam ni Iran kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya, bastagi, hindi sila mawala ng pag-asa ngayon, may pag-asa pa bukas. Sa kabilang banda, inakala ng ama ni Mucheng na tiyak na ang lahat. Kahit na ayaw niya, nagbago na ang panahon at kailangan niyang tumingin sa hinaharap. Dumalo siya sa ika-50 anibersaryo ng kasal ni na Chairman Yu at Madam at naisip din niya ang panahon na kasama pa niya ang kanyang asawa. Ang Suanhai ang kanilang pinagsama-samang pinaghirapan at pagkatapos ay namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na alagaan si Mucheng at protektahan ang Suanhai. Pagkatapos ng party, pumunta si Iran sa ama ni Mucheng at sinabing may gusto siyang sabihin sa kanya. Hindi naabot ng proyekto ni Mucheng ang inaasahang target. Sa board meeting, umaasa pa rin si Mucheng na mabibigyan ng pagkakataon ang Suanhai. Sa botohan, bumoto ang ama ni Mucheng na tutol. Bilang tagapagtatag ng Suanhai, mayroon siyang karapatan sa veto. Tinulungan ni Eileen ang mga taong gustong galitin ang board of directors. Ngunit naglabas ang ama ni Mucheng ng datos na nagpapatunay na ang proyekto ni Mucheng ay epektibo. At bilang isang ama, kailangan niyang suportahan ang kanyang anak. Umalis si Eileen ng galit at nalaman din ng ama ni Mucheng na ang kanyang assistant ay isang espiya na inilagay ni Eileen. Umalis siya sa Suanhai habang nagagalit, ngunit nalaman niya na sa nakalipas na ilang buwan. Tinutulungan din ng kanyang anak na si Yujia ang Suanhai at nagbigay ng maraming resources dito. Nagdiwang silang lahat noong gabing iyon at taos-pusong nagpasalamat si Mucheng kina Ishu at Yujia. Kung hindi dahil sa pagtulong ni Yujia na magbigay ng resources sa Suanhai sa loob ng ilang buwan at sa tulong ni Ishu sa public relations. Kung wala sila, tiyak na magiging napakahirap ng kanyang landas. Nagluto si Father Xiao ng 2 mangkok ng noodles para kainin kasama si Mucheng at napaiyak siya dahil ang noodles ay mailasa ng kanyang ina. Sabi ni Father Xiao, ang pagluluto ng kanyang ina ay siya rin ang nagturo, ngunit pagkatapos nilang magpakasal, hindi na siya nagluto. Tinanong ni Mucheng ang kanyang ama kung bakit siya nagbago ng isip at sinabi niya ang mga sinabi ni Iran sa kanya noong gabing iyon. Si Iran ay halos kamukha ng ina ni Mucheng, matapang at may kakayahan, kaya hindi niya masisisi si Mucheng na gusto siya. Gayunpaman, hindi rin pwedeng maging kampante si Mucheng. Kung hindi niya matatapos ang target sa takdang panahon, hindi niya ito maipapaliwanag sa mga shareholders. Pagkasabi nito, bigla siyang bumagsak sa sahig ng walang malay. Sa oras na ito, dumating si Eileen para makipag-away at dahil sa galit ay tumaas ang kanyang presyon at dinala rin siya sa ospital. Sa ospital, narinig ni Father Lin si Mucheng sa katabing silid na pinagagalitan si Father Xiao na huwag kumain ng maraming matamis dahil mayroon siyang diabetes, ngunit hindi niya ito alam. Itinaas ni Father Lin ang kortina at tiningnan at nakita na nag-cruise ang kanilang landas. Sa ilang salita, pinagalitan ni Father Xiao si Father Lin na muntik ng magkasakit. Nag-date sina Mucheng at Iran at sinabi niyang nag-book siya ng restaurant bukas ng gabi at inimbitahan si Iran na magdiwang. Namahinga si Father Lin sa bahay at pansamantalang natapos ang usapin sa Suanhai. Tinanong ni Ishu si Yujia kung ano ang susunod niyang plano at hindi pa niya ito napag-iisipan, ngunit tiyak na hindi na siya mananatili rito. Biglang niyakap ni Ishu si Yujia at dahil matagal na silang magkakilala, ito na siguro ang kanilang paalam. Nag-ayos si Iran para pumunta sa restaurant na ni-reserve ni Mucheng at matagal siyang nag-alinlangan bago niya nasabing mayroon siyang gustong sabihin sa kanya. Umamin si Mucheng na noong araw na hindi siya pumasa sa interview ay pakana niya at pakiramdam niya ay hindi dapat itali si Iran sa housekeeping department. Sinabi ni Iran na kailangan din siyang umalis sandali at ito ang ipinangako niya sa kanyang ama noon. Naisip niya na kung gusto nilang magkasama ng matagal, kailangan nilang magsikap at gustong ipadala ni Father Xiao si Iran para mag-aral pa ng 2 taon. Sumang-ayon si Iran at umaasa rin na susuportahan siya ni Mucheng. Matagal na nag-isip si Mucheng at sa huli ay pumayag din siya dahil palagi niyang iniisip na hindi dapat limitado si Iran sa housekeeping department at dapat ay may mas malaking entablado siya. Bago siya umalis, binisita ni Iran ang kanyang lola na gumaling na ang memorya ngunit ayaw niyang umalis. Nang makita ito ng kanyang lola, nagkunwari siyang nalilito at nakalimutan si Iran. Umaasa siya na matutupad ni Iran ang kanyang pangarap. Ngunit nang umalis si Iran, hindi napigilan ng kanyang lola ang kanyang luha. Iminungkahi ni Mucheng na bisitahin ang bahay bata ni Iran.
Kaya sinamahan niya siya roon. Ang mga alaala ay nakakalat sa buong bahay na nakaupo sa tabi ng fireplace sa rooftop. Sinabi ni Hiran kay Mucheng ang mga kwento noong bata pa siya. Noon, kahit umuulan at bumabagyo, at kahit gaano siya kahuli umuwi, laging may naghihintay sa kanya sa bahay. Sa kabilang banda, nagpa siya si Ishu na mamasyal, at nagkita sila ni Yujea, at magkasama silang naglakad ng walang destinasyon. Agad na inakbayan ni Ishu si Yujea. Pag-uwi, umaasa si Yujea na muli silang magkikita sa hinaharap. Niyakap siya ni Ishu at sinabi na ituring na iyon ang kanilang paalam at umalis. Bago umalis si Hiran para sa ibang bansa, pinlano ni Mucheng na ihatid siya. Ngunit sa oras na iyon ay may customer na dumating upang bumisita. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa rating ng Suanhai. Kailangan ni Mucheng na hayaan na lang si Chenmo na ihatid si Hiran. Nagpaalam ang lahat kay Hiran at nagkunwari siyang walang pakialam. Ngunit sa loob ng kotse, umiiyak siya ng malakas habang pinagmumura si Mucheng. Hindi na kinaya ni Mucheng na nagkunwaring driver dahil sinadya niya talagang bigyan ng sorpresa si Hiran sa airport. Ngunit sa huli ay pinagmumura lang siya sa buong biyahe. Labis na naawa si Hiran sa kanyang sarili. Bakit kasi nag-isip pa siya ng maraming pakulo? Matapos ang malungkot na pamamaalam, umalis si Hiran para mag-aral sa ibang bansa. Sa mga sumunod na araw, inaalagaan ni Mucheng ang kanyang lola at abala sa trabaho. Ngunit dahil sa magkaibang time zone, hindi niya makontak si Hiran. Sa bawat pagkakataon, hindi pa sila nakakapagsalita ng ilang sandali ay agad na niyang binababa ang tawag. Pagkalipas ng isang taon, sa Hotel Award Ceremony, nanalo ang Suanhai ng unang premyo. Pagkatapos tanggapin ang tropeo, agad na kinunan ni Mucheng ng litrato at ipinadala kay Hiran, ngunit matagal siyang naghintay at wala siyang natanggap na tugon mula sa kanya. Sa kabila nito, nakabalik na sina Ishu at Yujea at patuloy nilang ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa harap ni Mucheng at nagpadala pa sila ng wedding invitation at labis na nainggit si Mucheng na gusto niyang hampasin ang mesa. Nang makita na hindi maganda ang mukha ni Mucheng, lalo pang nag-udyok sina Ishu at Yujea. Sinasabing tiyak na mahirap para kay Hiran na mabuhay ng mag-isa doon at madali pa naman siyang magbago ng isip. Sa oras na ito, ang marketing manager na itinalaga ng kumpanya, tatanggap siya ng posisyon pagkatapos ng isang oras. Ngunit wala pa ring impormasyon tungkol sa kanya at wala pa ring balita si Mucheng tungkol kay Hiran. Nalungkot si Mucheng at matagal siyang nakatitig sa kanyang telepono. Pagkatapos ng isang oras, dinala ng ama ni Mucheng si Hiran, nakakauwi lang mula sa ibang bansa, pabalik sa Suanhai. Siya ang bagong marketing director. Nakatitig si Mucheng kay Hiran na nagpapakita ng galit. Tinanong ni Mucheng si Hiran kung bakit hindi siya nagpasabi na umuwi siya. Sinabi ni Hiran sa isang seryosong tono na mayroon siyang trabahong kailangang asikasuhin at ang personal na usapan ay pwedeng pag-usapan pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nagbihis si Hiran bilang si Santa Claus. Dala-dala ang bawat alaala nila, pumunta siya kay Mucheng. Gusto ni Mucheng malaman ang dahilan kung bakit biglang nawala si Hiran ilang buwan na ang nakalipas. Hindi sumagot si Hiran at tumakbo para magpalit ng wedding dress at mag-propose kay Mucheng. Sa loob ng isang taon, naging abala talaga si Hiran. Nag-aral siya ng mabuti araw at gabi para matapos ang 2 taong programa sa loob ng 1 taon, para lang makauwi ng maaga at makita siya. Nahiyang lumuhod si Mucheng, inabot ang singsing, at isinakatuparan ang kanilang panata sa pag-ibig sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang palabas ay nagtatapos dito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo, paki-like, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga pinakabagong palabas.